Anong saklap naman ng babaeng laging tumutulong sa iba, trabahong walang gustong gumawa, binibigyan ng manager ng overtime ng walang tanong, at ipinapasa sa kanya ng mga babaeng kasamahan ang trabaho bago kumain ng hotpot. Siya ang pinakamaraming ginagawa, pero nang magkaroon ng promotion, sinabi ng manager na madali siyang utusan kaya ibinigay sa iba ang promotion. Dahil bumaba ang performance ng kumpanya, hiniling ng headquarters na ang tatlong departamento ay lumahok sa isang internal simulation bidding para sa nalalapit na paglulunsad ng bagong uri ng tsaa at magplano ng promosyon para dito. Sa loob, inihayag ni Direktor di sa mga empleyado na may pagtutol, walang gustong gumawa ng labis na trabaho bukod sa kanilang pangunahing gawain, at sila lamang ang may pananagutan sa propaganda at hindi mahusay sa promosyon. Ipinagdiinan ni Direktor na ito ay isang utos, pinagmungkahi na si Tunha ang mamahala, at sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang iba bilang pagsang-ayon. Tumuto si Tunha na mayroon siyang iba pang mga gawain, pinahirapan ni Direktor ang mahina, at hindi siya pinayagang tumanggi sa pagtatalaga na ipinagkatiwala sa kanya. Si Tunha, 26 taong gulang, ay may malamig at malayo na mukha. Ang mga ordinaryong tao ay mag-iingat sa mukhang ito, ngunit si Tunha ay ang uri ng tao na mahilig sumipsik. Lubos siyang nagsikap para makamit ang pagkilala ng lahat. Mas nagsisikap, mas nangingibabaw, mas nawawala ang kanyang sarili, na bumubuo ng isang paikot na luhika. Isang taon na ang nakalipas, dahil sa kanyang mahusay na kakayahan at pag-asa na ma-promote bilang team leader, nakita ni Direktor na madali siyang kausapin, kaya ibinigay niya ang posisyon ng team leader sa iba. Sinabi pa niya sa GC Director na siya ay napakabait, at hindi nagsasabi ng anuman kahit hindi siya naging team leader, dahil sa kanyang ugali na gustong magpasaya ng iba. Kaya ang mga kasamahan sa departamento ay tinitingnan si Tunha na parang isang bloke ng ladrilyo, hinihingi ang anumang kailangan nila, at ginagawa ang anumang sinasabi sa kanya. Maraming trabaho na hindi kanya ang napunta sa kanya. Si Tunha ay nag-interview, si Machao na kasamahan ay abala sa paglalaro, kaya humingi ng tulong sa kanya na mag-order ng take-out para sa editor-in-chief ng laro. Diretsahang tumanggi si Tunha, ngunit hindi siya tinantanan ni Machao. Sinabi niyang hindi pa niya ito nagawa kailanman at para sa kanya ay kasing dali lang nito ng pag-nguya ng candy. Sumuko si Tunha, ngunit dahil walang signal ang telepono, hindi makontak ang delivery staff, kaya nahuli na nagresulta sa paghihintay ng editor-in-chief. Kaya't pinagalitan siya ni Direktor ng husto. Ipinaubaya ni Machao ang lahat sa kanya, ngunit hindi man lang nakaramdam ng pagsisisi. Sa halip, walang kahihiyang sinabi niya na ito ay isang pagkakataon para sa kanya upang ipakita ang kanyang sarili, ngunit hindi niya lang pinahahalagahan. Pagkatapos ng trabaho, ang mga kasamahan na nakakaunawa ay gustong kumain ng hotpot, ngunit hindi pa niya natapos ang spreadsheet, kaya humingi ng tulong kay Tunha at ginamit pa ang moralidad upang pilitin siya. Kung hindi tutulungan ni Tunha, hindi matatapos ang spreadsheet. Hindi lang siya ang mapapagalitan, kundi ang buong departamento. Muling sumuko si Tunha, masayang pumunta sa hotpot si Lee at ilang kasamahan, at kaswal na sinabi na pumunta siya kapag tapos na siya. Ngunit nang matapos siya at tumakbo doon, natuklasan niya na tapos na ang lahat kumain, at naglalakad pa nga sila at sinisiraan siya sa likod. Sinasabi na siya ay nagsusumikap na ipakita ang kanyang sarili upang maging team leader, ngunit sa kanyang relasyon kay Director Hugh, hindi na kailangan. Dahil ang ina ng kanyang kasintahan na si Trin Hao ay matalik na kaibigan ni Director Hugh. Si Trin Hao, isang henyo at bata, ang naging pinakabatang marketing director ng kumpanya. Ang dalawa ay laging pinag-uusapan ng mga nakapaligid sa kanila, at lahat ay naniniwala na pinili ni Trin Hao si Tunha dahil nababagay siyang kasama sa buhay. Si Tunha, na pinag-uusapan ng iba, ay walang lakas ng loob na kontrahin, at ang dahilan kung bakit siya naging ganito, lahat ay nagsimula 0 taon na ang nakakaraan. Ang pamilya ni Tunha ay lumipat sa iba't ibang lungsod, kasunod ng paglilipat ng trabaho ng kanyang ama. Si Tunha, na malaya at may sariling paninindigan, ay hinahamak ang kanyang ina na buong araw na umiikot lamang sa kanyang ama at walang sariling pagkatao. Ang mag-ina ay muling sumama sa ama mula Shenzhen, patungong Ninhil. Tinawagan ni Tunha ang kanyang matalik na kaibigan at nagreklamo. Ang kanyang ama ay umunlad sa kanyang karera, at pinili ng kanyang ina na magsakripisyo para sa pamilya. Sumunod sa kanyang asawa na lumipat ng bahay kung saan-saan, kahit isang disenteng trabaho ay wala. Sa unang araw ng paglipat sa bagong paaralan, hindi pa tapos ayusin ang mga gamit sa bahay. Walang pakialam na nagsusuot si Tunha ng pulang damit para pumasok sa klase, at inupuan siya ng guro sa tabi ng class president na si Shijia. Natatakot si Shijia na lamigin siya, kaya hinubad niya ang kanyang jacket para ipahiram sa kanya, ngunit ang eksenang ito ay nagselos kay Fang Lu na may gusto kay Shijia. Upang mapahiya si Tunha, inutusan ni Fang Lu ang isang babaeng mag-aaral na bigyan ng babala si Tunha na huwag nang magsuot ng mga damit. Matigas ang ulo ni Tunha at hindi pumayag. Kinabukasan, naglaro ng basketball sina Tunha at Shijia, kasama ang ilang mga lalaking kaibigan. Lalo nitong kinamuhian si Tunha si Fang Lu. Para makaganti kay Tunha, tumawag si Fang Lu para ipaalam ang pagbabago ng lokasyon ng ensayo para sa buong klase. Ngunit maliban lang kay Tunha, nang dumating si Tunha sa silid ng kagamitan ayon sa lumang abiso, inudyukan ni Fang Lu ang mga problemadong estudyante na guluhin siya. Hindi sinasadyang nakita ni Shijia at ng kanyang mga kaklase ang eksena kung saan nilalabo si Tunha, kaya nagkaroon sila ng komprontasyon sa mga problemadong estudyante. Hindi sinasadyang nasaktan si Shijia at ang kanyang ina ang educational director.
Hindi niya pinakinggan ang paliwanag ni Tunha at iginiit na si Tunha ay isang masamang estudyante. Pinilit niya si Tunha na magbasa ng pampublikong pagtatasa sa radyo, ngunit naniniwala si Tunha na wala siyang ginawang mali. Isinara niya ang pinto ng silid-aralan, inilantad ang lahat ng masasamang gawain ni Fang Lu sa loudspeaker. Kaya naging tanyag si Tunha. Pagkatapos, nilapitan siya ni Fang Lu, tinanong siya kung alam niya ang kahihinatnan ng kanyang kapabayaan. Nasugatan din si Shijia dahil sa kanya, hindi nakasali sa kompetisyon at napuna pa sa harap ng buong paaralan, nawala ng mukha sa harap ng lahat ng guro at estudyante. Ang asawa ng guro ng klase ay may sakit at nangangailangan ng maraming pera para sa paggamot. Kung siya ay masusuri bilang isang senior na guro, magkakaroon siya ng karagdagang sweldo upang matulungan ang pamilya. Ngayon, nadamay siya at ganap na hindi makakasali sa pagsusuri. Ang naranasan ng class president at ng guro ng klase, ang luha ng ina, ang galit ng ama, naging dahilan upang maunawaan ni Tunha, sa edad na 16 na, sa unang pagkakataon na ang pagsasabi ng totoo ay makakasakit ng maraming tao. Mula noon, nagpa siya akong magtago, mas gugustuhin kong magpasaya ng iba, at ayaw kong makipag-away sa sinuman. Bumalik sa kasalukuyan, upang gawin ang planong subukan ang bidding, nagpa siya si Tunha na magsagawa ng market research. Nagtalaga si Director Hu ng ilang kasamahan upang tulungan siya, kung saan tanging si Biao Jing lamang ang buong suporta sa kanya. Malinaw na hindi sapat ang kanilang pagsisikap. Tinanggihan ang lahat ng trabaho, tinawagan muli ni Tunha si Machao. Tinukso ni Machao na kapag naging leader siya, susundin niya ang bilanggo. Wala nang karapatan si Tunha na utusan siya ngayon. Pagkatapos sabihin ni Machao ang kanyang mga salita, biglang dumilim ang opisina. Itinulak ni Trin Hao ang birthday cake para batiin si Tunha ng maligayang kaarawan. Ngayon ay hindi kaarawan ni Tunha, dahil kailangan ni Trin Hao na pumunta sa business trip kaya inorganisa niya ito ng mas maaga para sa kanya ng walang abiso. Niyakap ni Trin Hao si Tunha, ipinahayag na si Tunha ay sa kanya, na parang minarkahan ang kanyang teritoryo. Sana ay igalang siya ng lahat at huwag pahirapan ang isang tapat na tao tulad ni Tunha. Sa daan pa uwi, sinabi ni Tunha kay Trin Hao, huwag na niyang sabihin na siya ay sa kanya, at huwag na ring sabihin na siya ay tapat. Gusto niyang maging sarili niya, at hindi parang isang produkto na may tatak ni Trin Hao. Hindi pinansin ni Trin Hao, subconsciously ay naramdaman niya na si Tunha ay may posisyon sa kumpanya dahil sa kanya. Nang makita ni Tunha na hindi sila nagkakaintindihan, ayaw na niyang sayangin ang kanyang oras. Nang makita niyang gustong manatili ni Trin Hao, nagsinungaling siya na may regla siya para magalang na tumanggi. Nagreklamo si Tunha sa kanyang mga kaibigan na minsan ay hindi niya matiis ang pagiging dominante ni Trin Hao. Halimbawa, inuutusan niya siyang bumili ng sigarilyo sa pampublikong lugar at pinipilit siyang palitan ang kanyang WeChat profile picture kahit hindi siya pumayag. Sinabi ng team leader na mag-overtime siya, ngunit kusa namang tinawagan ni Trin Hao si Director Hu para tulungan siyang tumanggi. Lahat ng mga kilos na iyon ay nagparamdam sa kanya na ginagamit ni Trin Hao ang kanyang kapakanan bilang dahilan para ituring siya bilang isang bagay. Ngunit bukod dito, wala na siyang ibang nakitang mali kay Trin Hao. Sinabi ng mga kaibigan na seryoso na ang mga bagay na ito, mas gusto pa rin niya ang matapang na si Tunha na maging sarili niya. Tungkol sa plano, tumawag si Trin Hao at sinabing nakahanap na siya ng gagawa ng plano ng disenyo at hiniling na ibigay niya ang plano sa kabilang partido, hindi na kailangan niyang gawin ito ng mag-isa. Tumanggi si Tunha, ngunit patuloy na nagsalita si Trin Hao ng mag-isa, sinabing nakipagkita na siya sa lugar at kailangan lang niyang puntahan ang kabilang partido, at ang kabilang partido ay igagalang lamang si Trin Hao para sa pormalidad. Ipinakilala niya siya sa isang freelancer at tumayo at umalis, ang freelancer ay ang dating class president. Sa isang sulyap ay nakilala ni Shijia si Tunha, ngunit hindi siya nakilala ni Tunha, ipinaliwanag na hindi niya kailangan ang plano, dahil sa kanya ay hindi kumita ng pera si Shijia. Maaari niyang bayaran si Shijia mula sa sarili niyang bulsa. Tinanggal ni Shijia ang kanyang salamin at sinabi ang kanyang pangalan, maraming taon na silang hindi nagkita. Labis na nagulat si Tunha, ngunit labis na nadismaya si Shijia. Si Tunha ngayon ay mahiyain at natatakot. Wala na ang kanyang sigla sa edad na 16 na, ang lakas ng loob na magsalita at kumilos. Ang mga salita ni Shijia ay nag-iwan ng alon sa puso ni Tunha, ngunit sa loob ng maraming taon ng pakikisalamuha, nawala na niya ang kanyang sarili noon. Ibinuhos ni Tunha ang kanyang buong puso at kaluluwa sa trabaho, batay sa market research at paglalakbay kung saan-saan, gumawa siya ng isang mahusay na plano. Malugod na nalulugod ang chairman, personal niyang ipinatawag ang taong responsable sa plano. Niloko ni Machao si Tunha upang angkinin ang kredito. Sinabing mayroong isang taong nagpunta sa kanyang pintuan upang akusahan si Tunha na may utang sa kanya sa panahon ng survey, at sinabi kay Tunha na bilisan at lutasin ito. Naniwala si Tunha at nagmamadaling bumaba sa hagdan. Ginamit ni Machao ang pagkakataong ito upang pumunta sa chairman kasama si Director Hu. Sa harap ng chairman, inangkin niya ang kredito, tinamasa ang papuri ng chairman, at idinawit pa si Director Hu. Sinabing makakagawa siya ng magandang plano na hindi maihihiwalay sa pamumuno ni Director Hu.
Sinaway ni Tunha si Machao sa kanyang kasuklam-suklam na pag-ugali. Nagloko si Machao, at malakas na sinabi na siya rin ay isang miyembro, at ang kredito para sa plano ay orihinal na bahagi niya. Nagmamadaling pinigilan ni Director Hu ang dalawa na magtalo upang mapanatili ang pagkakaisa sa departamento, kaya walang paliwanag na tinapos niya ang bagay na ito. Pinayuhan ni Lee si Tunha na hanapin si Trin Hao para tulungan si Min Oan. Tumakbo si Tunha para hanapin si Trin Hao. Ngunit narinig niya si Trin Hao na sinasabi sa kanyang kasamahan na nakapasok si Tunha sa kumpanya dahil sa kanya. Bukod pa rito, hindi siya kasing galing ni Tunha sa trabaho, kaya bilang isang kasintahan, kailangan niya siyang tulungan. Dahil sa sunod-sunod na pagkabigo, malungkot si Tunha, at pagkatapos ng trabaho, nakita niya ang anino ni Shijia, at sinundan niya ito ng may pagtataka. Nakita niya si Shijia na nagtatanghal ng stand-up comedy. Tinutuya ang kanyang kasintahan na nagpatulong sa isang tao na gumawa ng plano para sa kanya. Nang matapos magsalita si Shijia, biglang naramdaman ni Tunha ang isang pagnanais. Tumakbo siya sa entablado at inagaw ang mikropono. Una ay nilinaw na hindi niya ginamit ang plano. Pagkatapos ay nagreklamo tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang kasintahan. Ang kanyang kasintahan ay malinaw na isang empleyado, ngunit gusto niyang gumanap bilang isang domineering si. Sa huli ay masasabi lamang na isang domineering na empleyado. Sa tuwing inihatid niya ako sa ibaba ng bahay ay gusto niya akong isama sa itaas. Hawakan mo ang iyong konsensya. Gusto mong umakyat, nagtawanan ang mga manonood sa ibaba, at ang palakpakan ay parang kulo. Natuwa si Shijia dahil ito ang tunay na Tunha. Inilabas ni Tunha ang lahat ng kanyang damdamin. Nang bumalik ang kanyang isip sa realidad ay saka lamang niya napagtanto kung ano ang ginawa niya. Hindi niya nagawang ilantad ang katotohanan na sa loob ng maraming taon ay kailangan niyang magsuot ng maskara para mabuhay ng panandalian, kaya't nagmamadali siyang umalis sa entablado. Ang pagpapakawala ngayong gabi ay nagpakita sa kanya ng isa pang mukha. Hindi niya mapigilang alalahanin ang pakiramdam ng ginhawa nang magsalita siya ng stand-up comedy. Tila nagkakagulo ang kanyang sarili at ang kasalukuyan na nagpapahirap sa kanya na magpasya kung sino siya. Kinabukasan, dahil sa plano ni Tunha, inakala ng chairman na pinipigilan niya ang talento ni Machao at ipinahiwatig kay Kaozong na ipromote si Machao. Alam ni Kaozong at Director Hu na inangkin ni Machao ang kredito. Ngunit ang pagwawasto ng pagkakamali ngayon ay katumbas ng pagpuna sa chairman na hindi malinaw na makakita ng mga tao. Matapos magkasundo ang dalawa na magkamali ng mas malala, itinalaga nila si Machao bilang team leader kahit wala pa siyang opisyal na appointment. Nagsimulang magyabang si Machao, inanyayahan ang buong team ng mga kasamahan na uminom ng bubble tea. Ngunit mariing tumanggi si Tunha. Naisip ni Machao na hindi siya iginagalang nito, kaya't ginamit niya ang magandang relasyon ni Jing sa Tunha bilang dahilan at pinagalitan si Jing sa isang maliit na pagkakamali. Hindi na nakapagtimpi si Tunha, pinagalitan si Machao na duwag, tamad, at walang silbi, na sinasabing hindi siya makita kapag may trabaho, ngunit nanguna sa pagtanggap ng kredito. Nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawa at naging malaki ang kaguluhan. Nang gabing iyon, niyaya ni Trin Hao si Tunha na kumain. Sinabi niya kay Tunha na humingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Anuman ang tama o mali, umabot na sa puntong ito ang mga bagay. Pinabulaanan ni Tunha ang desisyon ni na Director Hu at Kaozong na hindi direktang sampal sa mukha ng chairman. Magkasama silang nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Kung magpapatuloy pa ito ay tiyak na makakaapekto ito sa kanya. Hindi pumayag si Tunha, ngunit ng gabing iyon ay ipinadala ni Trin Hao sa kanya ang draft ng paghingi ng paumanhin, sinabing basahin lang niya ito. Kinabukasan, ipinatawag ni Director Hu si Tunha bago ang pulong, sinabing ipahayag niya ang kanyang saloobin na nagpapahiwatig na humingi siya ng paumanhin. Kinuha ni Tunha ang nakaimprintang sulat ng paghingi ng paumanhin at binasa ito, ngunit pagkatapos ng ilang pangungusap, tila nakita niya ang kanyang 16 na taong gulang na sarili na nakasuot ng pulang damit, at ang taong nagsabi sa kanya noon na maging tapat sa kanyang puso. Naaalala ni Tunha ang hitsura niya na nagbabasa ng pagsusuri sa loudspeaker, ang eksena ng pagsasalita ng monolog sa entablado. Kung sa pangyayaring iyon noong high school ay hindi siya nakipagkompromiso sa realidad, paano kaya ang buhay niya ngayon? Sa pag-iisip nito, ibinaba ni Tunha ang sulat ng paghingi ng paumanhin at pinuna ang pag-ugali ni Machao na nagdudulot ng pinsala sa interes ng kumpanya. Kung ang bawat empleyado na nagsusumikap ay maituturing lamang na hagdanan para sa pagkuha ng mga benepisyo at maaari lamang umupo sa ilalim ng entablado at palakpakan ang mga madulas ang dila na empleyado, mawawala ang kahulugan ng pagsusumikap ng lahat. Pagkatapos, inanyayahan ni Trin Hao si Kaozong at Director Hu na kumain sa ngalan ni Tunha. Sa kainan, ang maliliit na problemang ginawa ni Tunha ay naglaho na parang bula. Natapos na ang usapan ngunit walang nagbago at dahil dito ay naging katawa-tawa ang pagtutol ni Tunha. Sa huli, mula sa pagiging kasintahan ni Trin Hao ay naging alipin niya siya, sinisi ni Tunha si Trin Hao sa kanyang arbitraryong desisyon. Naramdaman ni Trin Hao na para ito sa kanyang ikabubuti, ngunit sa halip na maging mapagpasalamat ay nagreklamo pa siya. Puno rin ng galit si Trin Hao at hirap na hirap si Tunha na tiisin ito. Anuman ang kanyang pagsisikap ay palaging nakalakip sa pangalan ng kasintahan ni Trin Hao. Sadyang nagkataon na pumili ang kumpanya ng isang grupo ng mga empleyado na pupunta sa sangay, kaya nagpasya siyang mag-apply na pumunta sa isang bagong lugar upang patunayan ang kanyang sarili.
Alam ni Director Hu na hindi niya kinausap si Trin Hao at kusang gumawa ng desisyon, kaya sinabihan niya itong kausapin muna si Trin Hao. Kahit paulit-ulit niyang sinasabi na pribado ito at kaya niyang magdesisyon ng mag-isa, tinanggihan pa rin siya ni Director Hu. Pagkatapos umalis ni Tunha, tinawagan ni Director Hu ang nanay ni Trin Hao para mag-ulat. Kinagabihan, naghintay ang nanay ni Trin Hao sa gate ng kumpanya at niyaya si Tunha na umuwi para kumain. Nahulaan ni Tunha ang ibig sabihin ng nanay ni Trin Hao. Tahimik siyang nanalangin, umaasa na sobra lang ang kanyang iniisip. Ngunit ang mangyayari ay mangyayari. Sa hapagkainan, binanggit ng ina ni Trin Hao ang tungkol sa pagpunta niya sa branch office. Agad na kinabahan si Trin Hao at tinanong si Tunha kung bakit hindi niya ito pinag-usapan sa kanya. Muling idiniin ni Tunha na pribado ito, pinigilan ng ina ni Trin Hao ang dalawa na magtalo at pagkatapos ay nagbigay ng aral kay Tunha. Kung gusto ng dalawa na bumuo ng pamilya, tiyak na kailangang may isang magsakripisyo. Mula sa kasalukuyang pag-unlad ng kanilang dalawa, malinaw na mas maganda ang karera ni Trin Hao, ay piliin ang pinakamahusay. Dapat magsakripisyo si Tunha, at dahil nasabi na ito, hindi na magandang makipagtalo si Tunha sa matatanda, upang pakalmahin ang kapaligiran. Sinabi niyang pag-iisipan niya ito ng mabuti, sinundo siya ni Trin Hao pauwi, walang sinabi ang dalawa, at nagsimula ang kanilang Cold War mula noon. Hindi pinansin ni Tunha ang pagtutol at patuloy na pinunan ang application form, na buong pusong nagpasya na lumipat sa sangay. Nang lumabas ang mga resulta, maingat niyang sinuri ang listahan, ngunit natuklasan niyang wala ang kanyang pangalan, kaya't pumunta siya upang kausapin si Director Hu. Noon lamang niya nalaman na si Trin Hao ang humiling na alisin siya, at muling sumiklab ang matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa. Sa kabila nito, pinayuhan pa rin ni Trin Hao si Tunha na huwag kalimutang sumama sa kanya sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan kinabukasan. Agad na tumanggi si Tunha, ngunit hindi pinansin ni Trin Hao ang kanyang saloobin na ipinapalagay na kailangan niyang sumama. Kinabukasan, lumabas si Tunha sa basketball court upang magpalabas ng stress, ngunit pilit siyang dinala ni Trin Hao sa kasal. Gusto ni Tunha na magpalit ng damit, ngunit tila may misyon si Trin Hao. Sinabi niyang huli na at hinila siya kaagad. Ang matalik na kaibigan ay ang pamangkin ng chairman ng board of directors. Hindi pinansin ni Trin Hao ang kasuotan ni Tunha at hinila siya para batiin ang chairman. Nang dumating ang bahagi ng paghagis ng bulaklak ng kasal, muling pinilit ni Trin Hao si Tunha na lumapit at tumayo upang makumpleto ang bilang. Sa sumunod na segundo ay lumuhod si Trin Hao, inilabas ang singsing at nagpropose sa kanya, lumabas na napagkasunduan na pala ni na Trin Hao at ng kanyang matalik na kaibigan na gawin ang eksenang ito. Dahil gusto ng chairman ang isang taong may matatag na pamilya bago magsimula ng negosyo. Bukod pa rito, sinabi lamang ng chairman na gusto niyang ipromote ang mga kabataan at nagmadali si Trin Hao na mag-propose. Saktong-sakto ang timing ngunit nakasuot ng ordinaryong damit si Tunha. Labis na nahiya si Tunha dahil nawala ang kanyang spotlight. Ayaw niyang tanggapin ang singsing mula kay Trong, ngunit ang hiyawan sa paligid ay patuloy na umalingaw-ngaw. Tiningnan siya ni Trong ng mariin na nagbigay presyon sa kanya. Si Nin Efi ay parang napako sa entablado, hindi makagalaw. Sa huli, kinailangan pa rin ni Nin Efi na tiisin ang malaking presyon, inabot ang kanyang kamay upang isaut ni Trong ang singsing sa kanya. Nakamit ni Trong ang kanyang layunin, hinila siya upang mag-imbita ng inumin sa lahat ng dako. Si Nin Ehi ay parang isang manika, na wala ng sariling pagpapasya. Natapos ang kasalan, nagkawatak-watak ang lahat. Uminom si Nin Ehi ng kalahating bote ng alak, pumunta sa entablado na walang tao at pinuna ang pagganap ni Trong. Sa sandaling ito, bumangon ang tunay na sarili na nagtulak sa kanya na kumilos, upang patunayan na siya ay isang buhay na individual, hindi isang kasangkapan na maaaring utusan. Nang lumabas siya ng bulwagan, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Mai, na bumalik mula sa ibang bansa upang hanapin siya, kaya't agad niyang dinala si Mai upang hanapin si Trong upang isauli ang singsing at magpaalam. Isang gabi ang lumipas, hindi tumawag o nag-text si Trong sa kanya, hindi maiwasang magtanong ni Nin Efe kung gaano kadali lang maghiwalay. Nang makita niya ang singsing sa kanyang bulsa, bigla siyang naguluhan, malinaw na isinauli niya ang singsing kagabi, ngunit hindi niya maintindihan kung paano ito bumalik sa kanyang bulsa. Sinabi ni Mai na kagabi ay naglakad-lakad si Nin E. Hindi niya alam kung ano ang sinabi kay Trong, at nasukahan lang si Trong bago umalis. Si Nin Efi ay naubusan ng salita, buong puso niyang inakala na naghiwalay na sila, ngunit sa huli ay hindi niya alam kung nasabi na ba niya. Pagdating sa kumpanya, binabati siya ng lahat sa pag-propose ni Trong. Labis na nahihiya si Nin E, hindi niya talaga matandaan kung naghiwalay sila kagabi. Para mabilis itong malutas, nagtakda siya ng isang pulong kay Trong, ngunit patuloy lang si Trong ang nagsasalita ng kung ano-ano. Makalipas ang 2 araw, hinarang ni Nin Efi si Trong sa parking lot at muling humingi ng hiwalayan. Ang dahilan ay gusto ni Trong ng isang masunurin at malumanay na tao, ngunit hindi iyon ang tunay na Nin Efi, at hindi rin niya matanggap ang pagkadominante ni Trong. Sumang-ayon si Trong na maghiwalay, ngunit hindi ngayon, kasalukuyan itong mahalagang yugto para sa kanya upang ma-promote bilang general manager. Hindi niya pinahihintulutan ang anumang mansa, hiniling niya kay Nin Efi na magpatuloy na maging kasintahan niya muna. Sa sandaling ito, dumating ang sasakyan ng chairman ng board of directors, sinadya ni Trong na lumapit kay Nin E, lumikha ng isang matalik na kapaligiran.
Pinuri ng chairman si Trong sa kanyang pambihirang kakayahan at pagiging responsable, kaya't pinahahalagahan niya ito, naghihintay na mainom ang kanilang kasal. Patuloy na tumango si Trong, sinabing magpapakasal sila sa lalong madaling panahon, naghiwalay ngunit parang hindi naghiwalay. Hindi malinaw kay Nin Ehei kung ano ang kalagayan nila ni Trong. Pinaalalahanan siya ni Mai, ito ba ay isang trick ni Trong dahil ayaw niyang maghiwalay? Inakala ni Nin Ehei na imposible, si Trong ay isang taong may dignidad, hindi ito maglalaro ng ganyang laro. Ngunit nagkamali siya ng hula, nang gabing sinabi ni Nin Ehei na maghiwalay sila dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin, kaya't palagi niya itong iniiwasan. Bukod pa rito, ang paggamit ni Trong ng dahilan na pagpapaliban ay para lang makakuha ng oras, kahit na matagumpay siyang mapromote bilang general manager, ayaw pa rin niyang makipaghiwalay. Naiinis si Trong, kaya nang makipag-ugnayan siya sa mga kliyente sa karaoke bar, mag-isa siyang uminom ng alak upang mawala ang kanyang kalungkutan, gustong maghanap ng babae ang kliyente upang magkasama silang uminom. Galit na sinuntok ni Trong ang kliyente. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi pa siya nakitang ganoon kabilis magalit. Tinanong kung ano ang nangyari. Nagkwento siya tungkol sa kanilang paghihiwalay at hinulaan na si Nin Ehei ay malamang na nagtatago sa kama at umiiyak. Ngunit nagkamali siya. Matapos niyang maranasan ang stand-up comedy, si Nin Ehei ay parang nagbukas ng bagong pinto. Sumunod sa mga komedyante upang manood ng stand-up comedy sa iba't ibang lugar, nakinig sa mga nagtatanghal sa entablado. Umupo siya sa ilalim ng entablado at tumawa ng malakas. Kinabukasan ay nakita ni Nin Ehei si Trong sa kumpanya. Upang maiwasan ang pagkaasiwa, lumipat siya sa ibang upuan. Nakita ito ni Trong at nawalan din ng gana kaya tumayo at umalis. Napansin ni Hai na mayroong kakaiba sa kanilang dalawa. Tinanong niya ang matalik na kaibigan ni Trong na si Ham kung nag-away ba silang dalawa. Para protektahan si Trong, aksidenteng nasabi ni Ham na si Nin Ehei ang unang nagmungkahi ng paghihiwalay at walang kinalaman dito si Trong. Sa kantin na maraming tao, mabilis na kumalat ang balita ng kanilang paghihiwalay, ngunit hindi naniwala ang mga kasamahan sa trabaho sa sinabi ni Ham. Base lang sa kanilang subjektibong pagpapalagay, si Nin Ehei na ordinaryo lang naman ay hindi maaaring makipaghiwalay kay Trong na kanyang minamahal. Kaya't ang kanilang paghihiwalay ay tiyak na dahil kay Trong. Mabilis na kumalat ang balita at nagkaroon ng maraming bersyon mula sa mga eksperto. May nagsabing nagtaksil si Trong at mayroon ding nagsabing si Trong ay kasal na at may anak. Ano man ang chismis, hindi pa rin nagsalita si Trong at naiwasan din na mailabas ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Si Nin Ehei ay nasiraan ng pangalan dahil sa pagiging walang pagpapahalaga na hindi niya pinagkaiba ang mabuti sa masama, ngunit si Trong ay naparusahan din ilang araw bago ang insidente sa karaoke bar. Ang mga chismis ngayon ay naging sanhi upang mawalan siya ng posisyon bilang direktor at sinabi ng kanyang mga pinuno na masyado siyang mabilis na napromote at ang iba sa kumpanya ay hindi mapalagay. Ang pinakamahusay na paraan ay gumawa siya ng mas malaking tagumpay bago pag-usapan ang tungkol sa promosyon. Si Trong ay malungkot sa buong araw dahil sa pagkabigo. Sa panahong ito, si Nin Ehei ay nagtatrabaho sa araw at sa gabi ay nagtatanghal ng stand-up comedy sa bar. Muli siyang nakatayo sa entablado at nang ibuka niya ang kanyang bibig upang tuksuhin si Trong, bigla niyang napagtanto na naghiwalay na sila. Wala na siyang karapatang pagtawanan si Trong, kaya't natigilan siya sa entablado at pinalayas ng iba. Nasaktan ang pagpapahalaga sa sarili ni Nin Ehei. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili. Ngunit sa mga sumunod na araw ay parang nahulog siya sa isang spiral ng pagkatigagan. Tuwing aakyat siya sa entablado ay nautal siya at hindi makapagsalita. Inaliw siya ni Tin, lahat ay mayroong katulad na karanasan. Maaari siyang maghanap ng karagdagang material upang makahanap ng mga kawili-wiling punto sa buhay. Sinimulan ni Nin Ehei na bigyang pansin ang maliliit na bagay. Kahit na 2 pasahero lamang ang nag-aaway sa subway, basta't nakita niyang interesante ay isinusulat niya, ngunit wala pa ring epekto. Nagsalita siya ng mahabang panahon sa entablado, ngunit sa ibaba ay mayroon lamang ilang mahinang palakpak, malayo sa unang beses na sumabog siya. Kinabukasan, nag-organisa ang kumpanya ng team building activity na escape room. Kinuha ni Nin Ehei ang pagkakataon upang hilahin si Trong sa isang silid, upang imungkahi na ipahayag ang tungkol sa kanilang paghihiwalay. Ang kasalukuyang chismis ay lubhang hindi pabor kay Trong. Gusto niyang protektahan si Trong. Linawin ang chismis, ayaw ni Trong na maghiwalay. Kahit na napabalitang siya ang ama, gusto pa rin niyang humawak, naghihintay na magbago ang isip ni Nin Ehei. Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang usapan, biglang may ingay sa tabi. Binuksan ni Trong ang kurtina, nakita ang mga kasamahan sa likod ng kurtina. Ang paghihiwalay na ayaw niya ay nalaman na ng lahat. Kinuha ni Nin Ehei ang pagkakataon upang sabihin sa lahat na siya ang kusang loob na nakipaghiwalay at walang kinalaman kay Trong, umaasa na hindi pag-uusapan si Trong. Nahiyang tumakbo palabas ang mga kasamahan, sinundan din sila ni Nin Ehei. Iniwan si Trong sa kama na pampelikula na nakatakip ang mukha at umiiyak ng malakas. Pagdating sa kumpanya, formal na inihayag ni Director Hai si Tin bilang pinuno ng Group 2. Si Tin ay walang pinag-aralan, pabago-bago ang paggawa ng desisyon, at patuloy na tinatanggihan ang mga plano ng miyembro ng grupo. Ang resulta ay ang planong ginawa ayon sa kanyang utos ay pinagalitan ng husto ni Director Hai, na sinabing mas masahol pa sa bagong empleyado. Inilagay ni Tin ang sisi sa harap ng lahat, pinupuna ang 3 miyembro na hindi sumunod sa kanya.
Agad na iniutos ni Tin ang pagbabago, isang plano na paulit-ulit na binago, ngunit hindi pa rin maaprubahan. Si Tin ay walang kakayahan at galit at inilabas ang kanyang galit sa miyembro na may pinakamababang karanasan, si Kao, na hindi makapagsalita sa hirap. Hindi rin makayanan ng isa pang miyembro ang kawalan ng kakayahan na ito, hindi niya pinansin ang pagtutol at humingi ng pag-atras. Lumapit si Tin kay Director Hai upang humingi ng kapalit na miyembro, biglang kumatok at pumasok si Nin Ehi, at kusang nag-alok na sumali sa grupo ni Tin. Sa huling pagtatangka, pinatunayan ni Tin na mas mababa siya kay Nin Ehi, at hindi rin niya kayang kontrolin si Nin Ehi, kaya tinanggihan niya ang mungkahin nito. Alam ni Director Hai na walang sinuman ang gustong sumali sa grupo ni Tin, kaya kung si Nin Ehi mismo ang nag-alok, masaya siyang tatapusin ang usapan. Pinigilan niya si Tin sa pagtanggi pa, at agad na sumang-ayon na payagan si Nin Ehi na sumali sa grupo. Sa totoo lang, may pinaplano si Nin Ehi sa kanyang ginawa, ang presidente ang nagpataas ng posisyon ni Tin dahil sa plano ni Nin Ehi. Kalaunan ay ipinagkatiwala pa niya ang iba pang mga gawain kay Tin. Ayaw ni Nin Ehi ng pangmatagalang epekto na laging sinasamantala ni Tin. Bukod pa rito, dahil si Tin ay laging umaatake sa kanya, nag-alala si Nin Ehi na baka mawalan ng trabaho si Kao dahil dito. Sa pangkalahatan, nagpasya siyang sumali sa grupo ni Tin. Inakala ni Tin na sumali si Nin Ehi sa group 2 upang maghiganti sa kanya at upang pahirapan si Nin Ehi. Patuloy niyang binabantayan ang trabaho nito at walang masabi sa nilalaman. Pinunan niya ang font at kulay ng presentasyon at pinabalik-balik niya si Nin Ehi upang baguhin ito, mahigit 20 beses na binago. Sa huli, sinabi niya na mas maganda pa rin ang unang bersyon. Pagkatapos ay sapilitan niyang binaliktad ang trabaho ng 3 miyembro upang si Kao na mahusay sa pag-edit ang magsulat ng nilalaman. Si Hai na mahusay sa operasyon ang mag-interview at si Nin Ehi na mahusay sa pagsusulat ng nilalaman at interview ang mag-edit. Ang 3 ay nahirapan sa paggawa ng mga bagay na hindi sila bihasa, ngunit sa tuwing magreklamo sila ay tutuksuhin sila ni Tin ng masama. Sinabihan ni Director Hai si Tin na interviewin ang East China Market Specialist, ngunit dahil hindi siya naniniwala sa kakayahan ni Tin, sinabi niya kay Nin Ehi na sumama. Ang makitid na pag-iisip ni Tin ay humadlang sa lahat ng pagkakataon para sumikat si Nin Ehi. Nang makilala niya ang espesyalista, sinadya niyang paupuin si Nin Ehi sa malamig na upuan, pagkatapos ay hinila ang kausap upang magkwentuhan. Paulit-ulit na pinaalalahanan ni Nin Ehi na limitado ang oras at mabilis na lumipat sa pangunahing paksa. Hindi pinansin ni Tin, dinala ang ilan sa labas upang manigarilyo at sinabihan si Nin Ehi na manatili sa loob. Matagal nang naghintay si Nin Ehi, ngunit hindi bumalik si Tin kasama ang tao. Nang tawagan niya ito, sinabi ni Tin na kumain na siya at sinabihan siyang dalhin ang bag at umuwi sa kumpanya mag-isa. Nanggigil si Nin Ehi na isumbong si Tin kay Director Hai, ngunit naisip niya na ang paghihiwalay nila ni Trong ay naglagay sa kanya sa isang mahirap na sitwasyon. Kung magpapatuloy siyang gumawa ng gulo, mahihirapan siyang manatili sa kumpanya, kaya't kinailangan niya na lang pigilan ang kanyang galit at tiisin ito mag-isa. Sa gabi, ikinuwento niya ang kahangalan ni Tin bilang isang nakakatawang kwento, ngunit wala pa ring tumawa. Sa ilalim ng matinding presyon, tumakbo si Nin Ehi sa dulo ng kalye at sumigaw upang ilabas ang kanyang galit. Gustong payuhan ni Tin si Nin Ehi, ngunit napagkamalan siyang masamang tao ng mga dumadaan at pinaligiran siya dahil pinaglaruan niya raw si Nin Ehi. Nag-report pa sa pulis, pinilit ni Mai at Nin Ehi na patunayan na si Tin ay kakilala nila, kaya't pinalaya si Tin. Kinabukasan, malapit nang isumite ng 3 miyembro ng grupo ang kanilang plano, at pakiramdam nila na si Tin ay nagdudulot ng gulo at baka may kung anong kalokohan siyang sabihin sa pulong. Para mailayo si Tin, nagpa siya ang 3 na gamitin ang taktika ng paghihiwalay. Nakita ni Hai na pumunta si Tin sa tea room, kaya nag-text siya kay Nin Ehi at Kao. Nagsimulang umarte ang dalawa nang pumasok si Tin. Sinabi ni Nin Ehi na pinapunta siya ni Director Hai para interviewin si General Manager Kao ng Financial Department. Sa totoo lang, isang normal na interview lang iyon, ngunit nagpatuloy si Kao sa paggawa ng kwento ayon sa plano, na pinaalalahanan si Nin Ehi na ang financial reform ay ang pangunahing focus ng presidente kamakailan. Sa oras na iyon, kung makita ng presidente ang pangalan ng nag-interview sa pahayagan na si Nin Ehi, magkakaroon siya ng magandang impresyon dito. Naniwala si Tin na totoo iyon at isinapuso ito. Pagdating sa opisina, nagkunwari siyang nagtanong kay Nin Ehi kung mayroon siyang ginagawa kamakailan. Nang marinig niyang mayroong interview, kusa siyang kumuha ng trabaho, sinabihan si Nin Ehi na isama si Kao at Hai upang bigyang pansin ang kanilang pulong. Ano man ang pagpayag ni Nin Ehi o hindi, kusa niyang hinanap ang impormasyon ni General Manager Kao at pagkatapos ay tumawag upang magtakda ng interview. Nang wala nang gumugulo na si Tin, buong pagmamalaki na iprinisenta ni Nin Ehi ang planong ginawa nila sa pulong at nakakuha ng mataas na pagpapahalaga mula sa iba't ibang departamento. Ito ang unang pagkakataon na pinuri si Nin Ehi nang hindi nakakabit ang tatak ng pagiging kasintahan ni Trong. Napakasaya niya. Matapos ang pulong, tinanong ni Nin Ehi ang kawani ng Departamento ng Pananalapi kung matagumpay ba ang panayam ni Tin kay General Manager Kao. Ngunit naguluhan ang kausap at saka lang napagtanto ni Nin Ehi na nagkamali ng tao si Tin. Nagkasundo si Kao at Hai na huwag sabihin kay Tin upang medyo maghirap si Tin. Baka dahil dito ay maalis siya sa posisyon.
Inakala ni Nin AC na sila ay isang koponan, at sa oras na iyon, hindi lang si Tin ang mapaparusahan, kundi sila rin ay madadamay. Nakipag-ugnayan siya sa tunay na General Manager Cao, bago pa man ito sumakay ng eroplano, at in-interview niya ito sa telepono. Hindi pa rin alam ni Tin, at naipadala na niya ang interview kay Director Hai. Bumalik ang tatlo sa opisina at sinabi kay Tin na nagkamali siya ng tao. Ang dapat na interviewin ay ang General Manager Cao ng Department of Finance. Ngunit ang in-interview niya ay ang General Manager Cao ng isang financial company. Galit na pinagalitan ni Tin ang tatlo sa pagwasak sa kanya. Sinabi na kung mawawala sa kanya ang posisyon ng team leader, hindi rin sila magiging mapayapa. Pinayuhan ni Nin Ihai siya na mayroon pa silang pagkakataon na ayusin ang pagkakamali. Na-interview na nila si General Manager Cao sa telepono. Kailangan lang nilang pagsamahin ang mga impormasyon at isulat ang interview. Sinabihan ni Nin Ihai sina Cao at Hai na maghanap ng impormasyon, magkolekta ng mga larawan at siya ang susulat ng draft. Upang maitama ang pagkakamali, makapal ang mukha ni Tin na nagmakaawa kay Hai na tulungan siyang bawiin ang interview na ipinadala niya kay Director Hai. Tinulungan siya ni Hai sa operasyon at nakita ang buong interview. Ang bilang ng mga edisyon ng reporter ay pawang pangalan niya. Gusto na sanang umalis ni Hai at Cao sa galit, ngunit pinigilan sila ni Nin Ihai upang tapusin ang trabaho. Sa huli, ipinadala ni Nin Ihai ang nakasulat na interview kay Tin. Sinabihan siyang agad itong ipadala kay Director Hai at kasabay nito ay ibinunyag niya si Tin. Alam ng lahat kung paano naging team leader si Tin, kung kulang siya sa kakayahan, manatili lang siyang team leader at huwag na silang guluhin pa. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang tatlong pagganap ay mabibilang pa rin sa team leader. Kung galitin niya sila, sisiguraduhin nilang matatanggal si Tin sa kanyang posisyon. Matapos magsalita ni Nin Ihai, umalis sila ni Cao at Hai sa trabaho, tinawag sila ni Tin at hirap na hirap siyang magpasalamat. Napansin ni Cao na tila ibang tao na si Nin Ihai ngayon, hindi na siya ang dating babae na laging may sticky notes. Sa totoo lang, sinabi ni Nin Ihai na mayroon siyang bagong pananaw sa lahat ng bagay ngayon. Nang gabing iyon, tumayo si Nin Ihai sa entablado at nag-stand-up comedy na may tema tungkol sa opisina. Nagsalita siya ng mahabang panahon at nakatanggap ng walang tigil na palakpakan mula sa ibaba. Bumalik ang pamilyar na pagsabog pagkatapos ng mahabang panahon ng kawalan. Nakatayo si Tin sa ibaba ng entablado at pinagmamasdan si Nin Ihai na puno ng kumpiyansa. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng panginginig. Kinabukasan, upang mas maunawaan ang sitwasyon ng kumpanya, nagpa siya ang presidente na magtatag ng isang bagong departamento ng pagpapalaganap ng brand. Para sa panloob na departamento ng propaganda, inutusan ng General Commander ang mga tauhan mula sa Advertising at Planning Department na sumali sa pagtatatag ng Joint Task Force. Tinawagan ni General Manager Cao si Director Hai at sinabing kung matagumpay na matatapos ng Joint Task Force ang proyekto, tiyak na makukuha nila ang posisyon ng pinuno ng Departamento ng Pagpapalaganap ng Brand. Sa labas, sinabi ni Director Hai na matanda na siya at hindi na niya kaya, ngunit sa loob ay labis siyang natutuwa. Maraming taon na siyang nasa kumpanya at ang pagiging manager ng panloob na Departamento ng Propaganda ay ang limitasyon na ng kanyang karera. Ngunit nang makita niya ang mga kabataan na lumampas sa kanya at umupo sa mas mataas na posisyon, hindi siya sumuko sa kanyang puso. Ngayon ay mayroong isang hindi inaasahang pagkakataon, inakala niya na ito ay isang gantimpala. Alam niya na may intensyon ang presidente na sanayin ang mga kabataan sa buong departamento ng panloob na propaganda. At ang taong makakadaan sa kanya na makakuha ng pansin ng presidente ay marahil si Nin Ihai lamang na may pambihirang kakayahan. Sa simula, inakala niya na si Nin Ihai ay isang tapat na tao. Mula nang maghiwalay si Nin Ihai at Trong, nakita niya ang ibang mukha ni Nin Ihai. Bukod pa rito, naging sunod-sunuran din si Tin kay Nin Ihai. Sa kanyang paningin, si Nin Ihai ay isang banta at hindi niya kailanman hahayaan na magkaroon ng pagkakataon si Nin Ihai na makipag-ugnayan sa chairman ng Board of Directors. Inutusan ni Director Hai si Tin na pangasiwaan ang operasyon ng kumperensya. Matapos ang kumperensya, kinausap niya si Nin Ihai ng mag-isa, pinagbawalan siyang dumalo sa kumperensya ng joint group at ipinagkatiwala lamang sa kanya ang pagkumpleto ng plano. Nahulaan ni Nin Ihai ang layunin ni Director Hai na gusto niyang magtrabaho ngunit ayaw siyang sumikat. Walang intensyon si Nin Ihai na sumikat, nag-aalala lamang siya na hindi malinaw na maipahayag ni Tin ang plano. Sa kabila nito, hindi pa rin nakipagkompromiso si Director Hai at patuloy na sinasabi sa kanya na gabayan si Tin sa bawat hakbang na hindi kayang talunin ng kamay ang paa. Kinailangan ni Nin Ihai na seryosong tapusin ang gawain, ngunit ang patuloy na trabaho ay nagdulot sa kanya ng labis na pagod at sa huli ay nagkasakit siya. Hindi pinansin ni Director Hai ang kalusugan ni Nin Ihai, kundi ang kung naisumite ba ang plano sa tamang oras. Sinabi ni Tin na sinisiguro ni Nin Ihai na matatapos ito ngayon, ngunit masyadong maiksi ang oras, hindi nila makabisado ang plano, kaya iminungkahi niyang baguhin ang oras ng pulong. Nagalit si Director Hai, ang pinagsamang kumperensya ay kailangang i-coordinate ang oras ng ilang departamento, hindi basta-basta na lang babaguhin. Inutusan niya si Tin na pumunta sa bahay ni Nin Ihai at kailangang makuha ang plano. Buti na lang at natapos ni Nin Ihai ang plano at ipinadala kay Tin kahit may sakit siya. Kinabukasan, ang pinagsamang kumperensya ay ginanap sa tamang oras. Natakot si Director Hai na mabunyag si Tin, kaya iminungkahi niyang walang tanungan sa kumperensya ngayon.
Pakinggan lamang ang presentasyon ni Tin, hawak ni Tin ang draft at binasa ang plano ni Nin-e. Pagkatapos basahin, pareho silang nakahinga ng maluwag ni Director Hai. Ngunit hindi nila inaasahan na biglang dumalo sa pulong ang presidente at nagtanong ng ilang katanungan tungkol sa plano. Nauutal si Tin at hindi makasagot, napansin ng presidente na may kakaiba, muling tinanong kung ano ang pagkakaiba ng plano ngayon at noon. Mas lalong mali ang sagot ni Tin, na pagtanto ng presidente na ang dalawang plano ay hindi talaga isinulat ni Tin. Galit siyang tumayo at umalis, inutusan ang kinaukulan na asikasuhin ito. Nabigo ang plano ni Director Hai na alisin si Nin-e. Bukod pa rito, nabunyag din ang pag-angkin ni Tin sa kredito ni Nin-e. Pinaghihinalaan niya na ang lahat ay pakana ni Nin-e, na nagkunwari siyang may sakit. Alam ito ni Tunha mula sa balot, hindi niya inaasahan na ang isang sakit ay hindi sinasadyang makakuha ng katarungan. Bumisita si Balot sa kanyang bahay, pagkatapos kumain, nakatulog sina Tunha at Balot sa sopa. Nang magising si Balot, nalaman niyang umalis na ang dalawa at lalong tumaas ang lagnat ni Tunha. Dinala niya si Tunha sa ospital at nanatili sa tabi niya habang nagpapalit ng tubig. Nag-usap sila tungkol sa pagkabagot at pagsabog. Sinabi ni Balot kay Tunha na kumpara sa pagsabog, ang pagkabagot ang normal sa buhay. Hindi sila maaaring magustuhan ng lahat, ngunit may isang bagay na magagawa nila. Iyon ay ang maging totoo sa kanilang sarili. Kahit kinasusuklaman, kailangan nilang magkaroon ng lakas ng loob na kamuhian. Nakinig si Tunha at nag-isip. Bumalik si Tunha sa trabaho pagkatapos kumaling. Inayos ni Director Ho ang bakasyon ni Maasaw. Gusto niyang dalhin si Tunha upang makilala ang chairman, direkta na baguhin ang may-ari ng plano. Naimpluwensyahan si Tunha, nakaisip ng bagong ideya. Ang panukala na baguhin ang nakaraang plano, diretsong tinanggihan ni Director Ho. Hindi na niya papayagan ang anumang insidente na mangyari. Pinayuhan niya si Tunha na huwag magsalita ng walang kabuluhan sa harap ng chairman. Sinagot ni Tunha ang chairman tungkol sa ilang katanungan na may kaugnayan kay Maasaw. Tinanong muli ng chairman kung gaano siya kumpiyansa sa planong isinulat niya. Pagkatapos mag-isip, matapat na sinabi ni Tunha na hindi siya sigurado. Dahil nakaisip siya ng mas kapaki-pakinabang na plano. Pagkatapos sabihin ito, ibinigay niya ang binagong plano sa chairman. Labis na pinuri ng chairman ang kanyang katapangan at talento. Direkta niyang sinabi na kailangan ng kumpanya ang mga hindi kinaugali ang talento. Narinig ni Truong Ham na pinuri ng chairman si Tunha. Pinayuhan si Trinhao na humingi ng tawad para makabalik. Ang dahilan kung bakit pinili ni Tunha na makipaghiwalay ay dahil hindi niya mapatunayan ang kanyang halaga. Ngayon ay napatunayan na niya ito. Kaya posible pa rin silang magkabalikan. Dinala ni Trinhao ang lobo para hanapin si Tunha. Sa oras na ito, nagdiriwang sina Balot at ang iba pa sa bahay ni Tunha. Nagpunta si Balot sa bintana para sagutin ang telepono. Nakita ni Trinhao si Balot sa ibaba. Nagkamali siya sa pag-aakala na may bago si Tunha. Nabigo siyang pinakawalan ang lobo at malungkot na umalis. Gusto ni Balot na magtapat kay Tunha. Nang magsimula siyang magsalita, inanunsyo ng may-ari ng bar ang isang magandang balita. Inimbitahan ng Camel Club si Tunha na magtanghal ng stand-up comedy. Sa Camel, lahat ay profesional na aktor. Hindi maikukumpara ang mga amateur. Ang pagkakaimbita kay Tunha ay nagpapatunay na kinikilala ang kakayahan ni Tunha. Ang balita na magtatanghal si Tunha sa Camel ay kumalat sa lahat ng club. Si Tunha ang unang babaeng stand-up comedian na inimbitahan kaya lahat ay naghihintay. Para hindi mapahiya ang bar, patuloy na iniisip ni Tunha ang script basta't may inspirasyon siya. Anumang oras ay isinusulat niya ito. Pagkatapos ng trabaho, sumusulat siya ng mga bagong ideya sa reception desk. Inakala ng chairman na nagtatrabaho siya at pinuri siya sa pagiging masipag na nakakalimutan kumain at matulog. Ipinahiwatig niya ang bagong tatag na sales department. Pinakamainam na pumili ng mga kabataan. Pagkatapos ng trabaho, agad na pumunta si Tunha sa bar. Patuloy na isinusulat ang mga ideyang hindi pa natatapos. Sinamantala ni Balot ang pagkakataong magtapat. Ngunit ang kanyang mga dating kasintahan ay mga babae na nagtapat sa kanya. Wala siyang karanasan sa pagtatapat. Kaya tiningnan niya lang si Tunha ng ilang beses at tumayo at umalis. Pumupunta si Tunha sa bar gabi-gabi. Kinabukasan, naglabas ang forecast ng panahon ng orange na babala sa malakas na ulan. Nag-text ang bar sa grupo na sarado sila ngayon. Hindi nakita ni Tunha ang mensahe kaya tumakbo siya sa ulan. Kinailangan ng umuwi ng part-time staff sa kanilang paaralan. Pinayuhan niya si Tunha na tiyaking nakasara ang pangunahing pinto at mga bintana bago umalis. Paglabas ni Tunha ng banyo, nakita niya ang isang lalaking customer na dumating. Dahil sa malakas na ulan, sinabi niya sa lalaki na hintayin huminto ang ulan bago umalis. Nalaman niyang ang lalaki ay dumating upang manood ng isang monologo. Gusto rin ni Tunha na magsanay ng bagong bahagi. Kaya nag-alok siyang magtanghal para sa kanya. Pagkatapos makinig, nagbigay ng opinyon ang lalaki. Kasabay nito, naaalala ng part-time employee. Nang umalis siya, nakita niya ang isang lalaki na pumasok sa bar. Medyo nag-aalala siya. Tinawagan niya si Tunha para magtanong. Ngunit hindi sinagot ni Tunha ang telepono. Sinabi ng part-time employee ang sitwasyon sa grupo. Tingnan kung sino ang may oras para tingnan.
Nakita ni Balot ang mensahe at nagmaneho papunta. Sino ang mag-aakala na masisira ang kotse sa kalagitnaan ng daan? Hindi makatawag ng sasakyan at nag-aalala sa sitwasyon ni Tunha. Mabilis siyang lumakad sa ulan papunta sa bar. Pagdating doon, nakita ni Balot sa loob na may nagtatanghal at may isang manonood na magaling makipag-ugnayan. Huminto siya sa pinto, tahimik na pinagmasdan sandali. Naramdaman niyang malinaw sa kanyang puso na ang kagandahang ito ay nagpalalim sa kanyang pagkahumaling. Nagsinungaling si Balot na kukuha siya ng gamit at nagpahiram ng kapote sa customer. Matapos umalis ang customer, biglang nawalan ng kuryente ang bar. Nagpaningas sila ng kandila, naglabas ng pulang alak para magdiwang. Sa mahirap na sitwasyon, nagawa pa rin ni Tunha na tapusin ang kanyang mahusay na pagganap. Kalahati na silang nakakainom nang magulat silang makita na umaapaw na ang tubig mula sa labas papasok sa bar. Napilitan silang ilapag ang mga baso ng alak at harapin ang baha. Nagulat si Tunha nang may gumapang sa kanyang binti na parang ahas. Binuhat siya ni Balot papunta sa lamesa. Nakita nilang dalawa na hindi pala ahas kundi isang isda. Pareho silang natawa sa sitwasyon. Umiti sila sa isa't isa at nakita ang pagmamahalan na kumakalat sa kanilang mga mata. Hindi napigilan ang namumuong pag-ibig sa pagitan nila kaya naghalikan sila. Ngunit nang magtatama na ang kanilang mga labi, biglang bumalik ang kuryente sa bar. Nahihiya silang naghiwalay. Mula noon, sinasadya na ni Tunha na iwasan si Balot. Ilang araw siyang hindi pumunta sa bar at mayroon siyang ilang alalahanin. Halimbawa, nalaman niya na may gusto ang kanyang matalik na kaibigan na si Xiaolan kay Balot. Ayaw niyang agawin ang mahal ng kanyang kaibigan. Isa pa, palaging may maraming magagandang babae sa paligid ni Balot. Hindi siya sigurado kung totoo ang nararamdaman ni Balot para sa kanya o kung nagbibiro lang ito. Nakita ni Xiaolan ang lahat ng malinaw. Ibunyag ang dahilan kung bakit hindi siya pumunta sa bar ay hindi dahil kailangan ng kumpanya ng overtime. Medyo kinabahan si Tunha. Akala niya ay nalaman na ni Xiaolan ang relasyon niya kay Balot. Sa kabutihang palad, hindi ganoon ang iniisip ni Xiaolan. Hula niya na natatakot si Tunha na magtanghal sa Camel, kaya hindi siya naglakas loob na magsanay sa bar. Ang mga salita ni Xiaolan ay nagpamulat kay Tunha. Ilang araw na lang bago ang pagtatanghal sa Camel. Hindi siya maaaring maantala sa pagsasanay dahil sa psikolohikal na dahilan. Kaya, naglakas loob siyang pumasok sa bar. Pagkatapos magtanghal ni Balot, si Tunha naman ang sumunod na magtatanghal sa entablado. Habang nakikita sila, sinabi niya kay Balot na may gusto siyang sabihin. Mag-usap sila ng pribado pagkatapos ng palabas. Nagtanghal muli si Tunha ng bahagi ng malakas na ulan. Nagkwento siya ng mga bagong kwento sa mga customer na mangingisda. Matapos ang palabas, lumabas sina Tunha at Balot. Maingat siyang pumili ng mga salita habang gusto niyang ipaliwanag ang nangyari noong gabing iyon. Nakita rin ni Balot ang kanyang pagkaasiwa. Para hindi sila parehong maasiwa. Mabilis niyang sinabi na dahil lang sa kapaligiran noong gabing iyon. Huwag pansinin. Nakahinga ng maluwag si Tunha. Sinabi niya na mananatili silang matalik na magkaibigan sa hinaharap. Sumang-ayon si Balot ng buo. Ngunit siya lang ang nakakaalam na ang kanyang ginawa noong araw na iyon ay hindi dahil sa kapaligiran, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Babalik na sana silang dalawa nang marinig nila ang mga customer na kalalabas lang ng bar na nag-uusap. Sinasabing ang kwentong ikinuwento ni Tunha ay kinuha lang. Hinarang ni Balot ang mga customer. Binalaan sila na huwag magsalita ng kung ano-ano. Ang kwento ni Tunha ay ganap na sarili niyang gawa. Sinabi ng dalawang customer na kahapon ay nasa ibang club sila. Narinig nilang may nagtanghal na nagngangalang Liao Qi na nagsabi ng parehong bagay na sinabi ni Tunha. Agad silang pumunta sa club ni Liao Qi. Nalaman nilang ang taong nagngangalang Liao Qi ay ang lalaking nagkubli mula sa ulan noong gabing iyon. Hindi inaasahan ni Tunha na pinahiram niya ng kublihan mula sa ulan si Liao Qi. May masamang intensyon pala ang kabilang panig at handa siyang dumating. Hinarang nila si Liao Qi sa pinto. Tinanong siya kung bakit siya nagnanakaw. Sino ang mag-aakala na walang kahihiyan si Liao Qi? Nakipagtalo siya na siya ang orihinal. Si Tunha ang nagnakaw ng kanyang nilalaman. Hindi makapagtanggol si Tunha. Ang bahaging ito ay isinulat niya sa kanyang phone notes. Walang patunay na dokumento. Hindi lang iyan. Kumalat ang chismis na nanggagaya si Tunha sa lahat ng club. Nag-text din ang Camel para kanselahin ang imbitasyon sa kanya na magtanghal. Si Balot, upang tulungan si Tunha na makakuha ng hustisya, ay mag-isa niyang hinanap si Liao Qi. Mabilis na may dumating sa pintuan. Nang humingi ng tawad si Balot, maraming stand-up comedians mula sa iba't ibang club ang dumating upang manood. Kasama na ang may-ari ng Camel at ang bilyonaryong mahilig sa stand-up comedy na si Tu Van Pho. Humingi rin ng tawad si Balot kay Liao Qi sa harap ng lahat. Pagkatapos ay ginising niya ang madla. Hinikayat sila na magtanghal si Liao Qi. Napilitan si Liao Qi. Dahil sa pagmamataas, napilitan siyang umakyat sa entablado. Nagtanghal ulit siya ng script na ninakaw niya kay Tunha. Pero napaka-dry ng kanyang pagganap. Walang nakakatawa. Pagkatapos niyang magsalita at bumaba, inanyayahan ni Balot si Tunha na hindi pa nagpapakita. Nagulantang ang mga manonood at sinabing hindi karapat-dapat ang magnanakaw.
Humingi si Tunha ng 3 comedy bits para patunayan. Kung hindi nakakatawa, siya mismo ang aalis. Tinapos ni Tunha ang unang 2 bahagi. Malakas na tumawa ang mga manonood sa lugar. Nagpatuloy siya sa pagtatanghal ng pangatlong bahagi. Ito ang bahaging kakapanood lang ni Liaoqi. Parehong comedy bit na parang binabasa lang ni Liaoqi, napaka-ordinaryo. Pinagsama ni Tunha ang sitwasyon at isinulat ang comedy ng napakatingkad. Malinaw ang pagkakaiba. Kaya malinaw na kung sino ang nagnanakaw. Tapos na ang palabas. Inilantad ni Tunha ang totoong mukha ni Liaoqi. Ang benda sa noo niya ay hindi sugat, kundi ang 2 salitang inang gaya, plagiarism. Hindi pala sinaktan ni balot si Liaoqi. Ginamit lang niya ang hindi nabubura na marker para isulat ang 2 salitang inang gaya sa noo nito. Sinadya niyang humingi ng tawad para bigyan ng kasiyahan ang pagmamayabang ni Liaoqi. Dinala niya ang mga tao sa lugar para ilantad siya sa harap ng maraming tao. May nagtanggal ng benda sa noo ni Liaoqi. Totoong nakita ang 2 salitang inang gaya. Nahiya si Liaoqi sa harap ng maraming tao. Malaking tagumpay si Tunha. Naglakad siya papalapit kay balot. Ang tingin nilang dalawa sa isa't isa ay may komplikadong kahulugan. May pasasalamat, may paghanga, at may damdamin na mahirap sabihin. Sa pamamagitan ng pagganap ni Tunha sa pagkakataong ito, labis na humanga si Tu Van Phong. Sa daan pa uwi, sinadya niyang hanapin ang impormasyon tungkol kay Tunha online. Sa kabilang banda, si Trin Hao matapos makipaghiwalay kay Tunha. Hindi inaasahang na-promote siya bilang assistant ng chairman. Nagdala si Truong Nham ng grupo ng mga kaibigan para magdiwang. At sinadyang tumawag ng isang babae para ipakilala kay Trin Hao. Walang interes si Trin Hao na magsimula ng bagong relasyon. Naghinala si Truong Nham na may damdamin pa rin siya kay Tunha. Buong lakas siyang nagpaliwanag. Inilagay niya ang lahat ng kanyang isip at karera. Ang pinakamahalagang gawain sa ngayon ay ayusin ang pagdalo ng chairman sa financial conference. Ang kanyang idolo na si Tu Van Phong ay dadalo rin. Kung makakausap niya ang kanyang idolo, ano pa ang hihilingin niya? Partikular na pinayuhan ng chairman si Trin Hao na isama si Tunha sa financial conference sa pagkakataong ito. Nalaman niyang mayroon lang silang isang slot. Hinihiling niya kay Tunha na palitan ang slot ni Director Ho. Nang matanggap ni Director Ho ang balita, nairita siya. Ngunit ito ay isang direktang utos mula sa chairman kaya walang atrasan. Natalo sa tao ngunit hindi sa laban. Nang ipaalam niya kay Tunha, nagsinungaling siya na mayroon siyang mahalagang gawain sa bahay, kaya sinabi niya kay Tunha na pumunta sa kanyang lugar. Parang binibigyan niya ng pagkakataon si Tunha. Sa araw ng kumperensya, nakita ni Tunha si Trin Hao. Sinabi ni Trin Hao na sa pagkakataong ito, ipinag-utos ng chairman na dumalo siya sa kumperensya. Siguradong naiinis si Director Ho. Pagka-uwi, subukang maging maingat, magiging mahirap para kay Tunha na harapin si Director Ho. Pero ang sundalo ay nakaharang sa general, ang tubig ay humaharang sa lupa, at maaari lamang itong gawin ng paunti-unti. Pagkatapos ng kumperensya, gusto ni Trin Hao na makipagkaibigan sa assistant ni Tu Van Phong. Tingnan kung may pagkakataon siyang makipag-usap kay Tu Van Phong. Ngunit nagulat siya nang lumapit siya sa assistant at lumapit naman ang assistant kay Tunha. Inabisuhan si Tunha na inimbitahan siya ni Tu Van Phong sa Sehi Lounge. Naguluhan si Trin Hao at hindi rin maintindihan ni Tunha. Sinabi ni Tu Van Phong na siya ay isang tagahanga ni Tunha. Hindi pa nakakasagot si Tunha. May isang babae na galit na pumasok at hinanap si Tu Van Phong para makipag-usap. Nagulat si Tunha nang malaman na ang babae ay isang sikat na D-host. Siya ang idolo na mahal niya. Ngunit sa sandaling ito, nasaksihan niya ang isang napaka-awkward na senaryo ng dating kasintahan na hinahabol ang pag-ibig na puno ng drama. Nang paalis na sana si Tunha, sinabi ni Tu Van Phong na siya ang babaeng nililigawan niya. Agad na tumayo si Tunha para magpaliwanag. Wala pa siyang 5 minuto sa loob at hindi niya kilala si Tu Van Phong bago iyon. Napansin ng DC host na hindi nagsisinungaling si Tunha at sinenyasan siyang lumabas. Ayaw palampasin ni Tunha ang pagkakataon na makita ang kanyang idolo sa malapitan. Kahit alam niyang hindi ito ang tamang oras, naglakas loob pa rin siyang humingi ng litrato. Sa kabutihang palad, nagbago ang ekspresyon ng AC at nagpa-picture kasama niya. Pagkatapos ay ibinahagi ni Tunha ang kakaibang karanasan kay Xiaolan. Naghinala si Xiaolan na talagang gustong ligawan ni Tu Van Phong si Tunha. Inisip ni Tunha na imposible iyon. Si Tu Van Phong ay isang bilyonaryo sa listahan ng Forbes, habang siya ay isang ordinaryong empleyado lamang. Wala silang koneksyon sa isa't isa, ngunit hindi inaasahan na naging kakaiba ang takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan, si Tu Van Phong mismo ang pumunta sa tindahan at biglang nagpahayag ng pagnanais na makipag-date sa kanya. Matapos kumalma, tinanong ni Tunha ang dahilan kung bakit siya nililigawan ni Tu Van Phong. Sumagot si Tu Van Phong na siya ay maganda at interesante. Ang mas interesante kaysa sa kanya ay hindi kasing ganda, at ang mas maganda kaysa sa kanya ay hindi kasing interesante. Isang binata na nagmamahal kay Tunha sa harap niya ay parang regalo mula sa langit. Hindi kaagad tumanggi si Tunha, sinabi niyang kailangan niya pang pag-isipan ng mabuti. Iniwan ni Tu Van Phong ang kanyang business card para bigyan siya ng isang araw para mag-isip, umaasang makakakuha ng sagot bukas. Ang pagtatapat ni Tu Van Phong ay nagpagulo kay Tunha.
Pagdating sa kumpanya, ang pagpapahirap ni Direktor Ho ay nagpatumba rin sa kanya. Inutusan ni Direktor Ho na burahin siya sa group photo sa financial conference. Ipinahayag na ang financial conference ay isang seryosong okasyon at magkasama silang lumitaw ni Trin Hao. Nag-uusap lang ang mga tao tungkol sa mga chismis tungkol sa kanilang dalawa na nakakasama sa kumpanya. Inutusan siyang huwag nang masyadong magpakita sa mga lugar kung nasaan sina Trin Hao at ang chairman. At idineklara rin na hindi na siya makakahanap ng kasing ganda ng lalaki tulad ni Trin Hao. Siguradong pagsisisihan niya ito sa huli. Tinutulan ni Tunha na siya ang magpapasya kung pagsisisihan niya o hindi. Hindi kailangang magbigay ng konklusyon para sa kanya si Direktor Ho. Marahil ay naudyok siya ng mga salita ni Direktor Ho. O marahil gusto rin niyang bigyan ang sarili ng pagkakataong makipag-ugnayan sa iba't ibang tao. Nang gabing iyon, tumawag si Tu Van Fong at humingi ng sagot. Nagmungkahi siyang magkita sila. Hindi inaasahan ni Tunha na abstraktong tao si Tu Van Fong. Nagkita sila sa construction site. Sinabi niya ang kanyang opinyon kay Tu Van Fong. Hindi pa sila nagkakaintindihan. Maaari silang subukan munang mag-date. Gawing batayan ang pakikipag-date para makilala ang isa't isa at tingnan kung magkatugma sila. Agad na sumang-ayon si Tu Van Fong. Ang unang opisyal na date ni Tunha at Tu Van Fong. Kinuha niya ang lahat ng kanyang damit sa aparador at pinili ng maingat. Sa huli ay pumili siya ng isang simpleng kasuotan, ngunit hindi masyadong karaniwan. Ngunit hindi niya inaasahan na ang lugar na dinala sa kanya ni Tu Van Fong ay isang high-end na club ng negosyante. Lahat ng tao roon ay nakasuot ng eleganteng damit. Siya lang ang nakasuot ng ordinaryong damit kaya siya ay napakakapansin-pansin. Ang mga taong kausap lang ni Tu Van Fong ay nag-uusap sa likod niya, hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Tu Van Fong. At nagustuhan niya ang isang pangit na babae tulad ni Tunha. Habang nahihiya si Tunha, biglang lumingon si Tu Van Fong at nakita niyang nakasuot na siya ng maong at t-shirt. Sa pamamagitan ng kanyang praktikal na aksyon para suportahan si Tunha, naantig si Tunha sa ginawa ni Tu Van Fong. Dati, akala niya ay nagde-date lang si Tu Van Fong sa kanya para subukan. Ngayon, nagbago na ang pananaw niya. Kinabukasan sa trabaho, ginipit siya ni Direktor Ho. Malungkot kaya inimbitahan niya si Tu Van Fong na kumain ng hotpot. Sa kasamaang palad, ang paborito niyang hotpot restaurant ay sarado ngayong araw. Upang mabawi ang kanyang panghihinayang, ginamit ni Tu Van Fong ang kanyang kapangyarihan upang lumipad mula Shanghai patungong Chongqing para kumain ng hotpot. Medyo nagulat at nagpasalamat si Tunha. Inalo siya ni Tu Van Fong na huwag mag-alala. Gusto rin niyang bilhin ang isang pabrika rito. Ngayon ay nakakakain na si Tunha ng payapa. Ngunit ang dalawang pangyayari na naganap pagkatapos nito ay nagpakita rin sa kanya ng pag-ugali ni Tu Van Fong at ang agwat sa pagitan nila. Humihingi ng paumanhin ang waiter dahil naubusan na sila ng duck blood na in-order nila dati. Bilang kapalit, binigyan nila sila ng isang porsyon ng labis na pinakamataas na kalidad na karne ng baka, na walang ano-ano isinang-ayunan ni Tunha. Mahigpit na tinanggihan ni Tu Van Fong. Kapag sumang-ayon na mag-pre-order, dapat mayroong diwa ng kontrata. Ngayon ay kailangan niyang kumain ng duck blood. Sa huli ay naayos na ng waiter. Ipinabatid na kukuha sila ng paninda mula sa branch na mahigit 10 kilometro ang layo. Pinayuhan silang maghintay ng matyaga. Sa simula ay naisip ni Tunha na hindi niya dapat pahirapan ang empleyado. Ngunit pagkatapos ay naisip niya, ang taong tulad ni Tu Van Fong na nananatili sa kanyang mga prinsipyo ay mas makakamit ang lahat ng kanyang gusto. Samantala, lumabas si Tu Van Fong para kausapin ang tungkol sa trabaho. Nang pumunta si Tunha sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap ni Tu Van Fong at ng kabilang partido. Ibinenta ng may-ari ng pabrika ang pabrika kay Tu Van Fong. Paulit-ulit niyang hiniling kay Tu Van Fong na panatilihin ang mga manggagawa. Kung hindi, maraming pamilya ang maapektuhan. Idineklara ni Tu Van Fong na siya ay isang negosyante, hindi isang pilantropo. Ang kanyang kondisyon para sa pagkuha ay paalisin ang lahat ng manggagawa. Sa huli, nagbigay daan ang may-ari at sumang-ayon sa kondisyon. Naramdaman ni Tunha na medyo walang pakiramdam si Tu Van Fong. Ipinaliwanag ni Tu Van Fong na ang pagkabangkarote ng pabrika ay dahil sa mahinang pamamahala. Sa halip na hayaan ang mga manggagawa na magpatuloy na mababad sa kapaligiran ng mainit na tubig na nagluluto ng palaka. Mas mainam na maaga silang iwanan ang psikolohikal na pagdepende. Upang makahanap ng mas angkop na paraan, ang mga salitang ito ay nagpabago sa pananaw ni Tunha sa problema. Nakatulong din ito sa kanya na matuto ng marami. Para siyang nakakuha ng libreng aralin. Pagkatapos nilang umuwi, nag-usap sila tungkol kay Tunha sa club noon. Pumunta sila sa bar para panoorin ang kanyang stand-up comedy. Sa katunayan, hinamak nila si Tunha. Ngunit gusto nilang lapitan siya para makahanap ng pagkakataong makipagkaibigan kay Tu Van Fong. Nalaman ni Xiaolan na ang isa sa kanila ay nagpapatakbo ng isang high-end private club. Sinamantala niya ang relasyon ni Tu Van Fong at Tunha para makakuha ng pagkakataong magtanghal ng stand-up comedy sa club ng isang beses. Nagsiselos na si Balot nang magkasama sina Tunha at Tu Van Fong. Ayaw niyang magkaroon ng kinalaman kay Tu Van Fong. Tumanggi siyang magtanghal sa club. Nalaman ni Tunha na ang pagtatanghal ng stand-up comedy sa ganoong karangyang lugar ay isang napakagandang paraan para i-promote ang stand-up comedy. Maingat na pinili ang mga beats.
Kasama rito ang pagbiro sa ex-boyfriend niya. At nang sumama siya sa chairman sa financial conference, may mga bahagi na nangutya sa chairman. Pagkatapos magsalita, bumaba siya ng entablado sa gitna ng palakpakan. Nang makita niya ang chairman at si Trin Hao na nakaupo sa madla, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Narinig ng mismong tao ang biro. Bukod pa rito, ang kabilang panig ay isang mataas na opisyal ng kumpanya. Nataranta si Tunha. Nakita niyang umalis ang chairman at si Trin Hao. Nagmadali siyang humabol. Sayang at malayo na sila. Mabilis na tiningnan ni Fong ang mukha ng Pangulo. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay upang mapagaan ang kapaligiran. Ngunit pinag-usapan lamang ng Pangulo ang tungkol sa trabaho sa kanya. Walang binanggit tungkol sa nangyari kanina. Labis na nabalisa si Lan. Hindi niya alam kung paano itatama ang nagawang pagkakamali. Nais niyang humingi ng payo kay Fong. Binuksan niya ang chatbox at nakita lamang na patuloy na nagtatype si Fong. Kaya naghintay siya na magpadala muna ng mensahe si Fong. Nais ni Fong na humingi ng tawad si Lan. Ngunit naramdaman niyang wala siyang karapatan. Binago niya ito ng paulit-ulit. Sa huli ay sumuko siya sa pagpapayo. Hindi nakapaghihintay sila ng mensahe mula kay Fong. Nag-aalala siyang pumunta sa kumpanya upang personal na makipagkita kay Fong. Magtatanong kay Fong kung ano ang gagawin. Pumunta si Tin sa bar para payuhan sila na humingi ng tawad sa presidente. Hindi puti o itim ang buhay. Kahit hindi niya sinasadyang makasakit, ang presidente ay talagang naging target ng panunuya. Lilipas ang lahat kung magsusori ka. Iba naman ang payo ni Ham. Ang satire ay ang sining ng panlalait. Kung kailangan mong humingi ng tawad sa lahat ng pinagtawanan, hindi na kailangang umiral pa ang sining na ito. Isang realista. Isang idealista. Nakita nila na pareho silang tama. Lalo siyang nag-alinlangan kung ano ang gagawin. May pagkakataon na tulungan sila na makipagkita ng pribado sa presidente. Naghanda sila ng mahabang paghingi ng tawad, ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ng presidente, ang paghingi ng tawad ay naging paliwanag. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kliyente. Narinig ng presidente ang dalawa na nag-uusap tungkol sa sater. Naging interesado rin siya at pinapagtanghal si Lan kaagad. Labis niyang pinuri si Lan. Humanga ang presidente sa kakayahan nila na harapin ang mga kliyente. Nagpasya siyang i-promote si Lan bilang head ng brand promotion department. Ngunit pinagbawalan niya sila na magtanghal ng comedy sa publiko. Napunta muli si Lan sa isang mahirap na sitwasyon. Ito pa rin ang pagkakabangga ng realidad at idealismo. Nagpahayag ng kanilang opinyon ang lahat sa bar. May nagmungkahi na ipagpatuloy niya ang kanyang hilig sa comedy. Patuloy ang buhay. Hindi tumitigil ang mga pangarap. Mayroon ding nagpaalala sa kanya na pahalagahan ang bihirang pagkakataon para sa promosyon. Sinham lamang ang hindi nagbigay ng kanyang opinyon. Umaasa siyang susundin ni Lan ang tunay na pagpili ng kanyang puso. Huwag hayaang madala ng panlabas na impluensya. Nagtanong sila ng payo kay Fong. Iginagalang ni Fong ang kanyang pinili. Kung pipiliin niya ang kanyang karera, maaari pa rin siyang magtanghal ng comedy sa harap niya. Kung gagawin niyang karera ang kanyang hilig, susuportahan din niya ito ng walang kondisyon. Matapos ang maingat na pagsasaalang-alang, nagpasya sila na bumalik sa realidad. Sumuko sa comedy, dinala siya ni Fong sa pagsakay ng kabayo. Napansin niyang labis siyang nabigo. Pinayuhan niya siya na kapag nakapili na, huwag nang mag-alinlangan. Gawin ang pinakamahusay sa napiling larangan. Matapos ang pagsakay sa kabayo, tinulungan ni Fong sila na bumaba mula rito. Nais niyang yakapin si Lan upang madagdagan ang pisikal na paglalapit. Ngunit itinulak siya ni Lan. Sa kanilang pagiging magkasama kamakailan, hinangaan siya ni Lan. Naramdaman niyang mas komportable siya sa tabi nito. Ngunit hindi pa rin niya matanggap ang pisikal na paglalapit. Handa si Fong na bigyan siya ng oras. Maghintay hanggang sa tanggapin na siya nito. Nalaman ni Director Hugh na si Lan ang napiling maging head ng brand promotion department sa loob ng kumpanya. Agad siyang pumunta sa bahay ni Tin at maling inakusahan sila na mukhang inosente, ngunit sa loob ay tuso. Hindi na rin masaya ang ina ni Tin dahil tinanggihan ng kanyang anak si Lan. Sa pagigiit ni Director Hugh, sinabi niya kay Tin na sabihin sa presidente na paalisin si Lan. Seryosong sinabi ni Tin na si Lan ay isang independyente at mahusay na babae. Kung hindi dahil sa kanya noon, matagal nang naging kilala si Lan sa marketing department. Ngayon na siya ang head ng brand promotion department, ito ay isang oportunidad na pinagsikapan ni Lan para makuha. Hindi na niya gustong makarinig ng anumang maling akusasyon laban kay Lan. Nahihiya si Director Hugh sa harap ng lahat. Ngunit wala na siyang magawa, wala nang paraan para pigilan si Lan sa kanyang promosyon. Sa kabilang banda, si Boss Hai, ang may-ari ng bar, ay may problema kamakailan. Noong una niyang binuksan ang bar, nag-invest ang kanyang bayaw ng mahigit 200,000. Ngayon ay nakita ng kanyang bayaw na hindi maganda ang takbo ng bar, kaya itinanggi niya na ang perang iyon ay kapital sa negosyo, kundi ay ipinahiram lamang. Ngayon ay gusto niyang bawiin ang pera, kaya ibinalik ni Hai ang lahat. Ang natitirang pera ay sapat lamang para mapanatili ang bar sa loob ng 3 buwan. Upang patuloy na ituloy ang pangarap sa stand-up comedy, hinanap ni Hai si Fong para sa investment.
Sa kanyang palagay, si Fong ay mahilig sa stand-up comedy, kaya sigurado siyang handa itong maglabas ng pera. Kaya sinabi niya na may balak siyang gawing club ang bar. Sinabi niya kay Fong na mamuhunan ng halos 1 milyon. Hindi inaasahan ni Hai na matapos marinig ito, direktang sinabi ni Fong na hindi siya mamumuhunan. Totoong mahilig siya sa stand-up comedy, ngunit nag-imbestiga na rin siya. Ang stand-up comedy ay banyaga, maliit ang base ng tagapakinig, at walang halaga sa pamumuhunan. Masiglang nakipagtalo si Mai, kung ganoon bakit niya sinusuportahan sila na magtanghal. Sinabi ni Fong, kapag usapang negosyo, isa siyang negosyante. Pagdating sa personal na hilig, dahil silan ang gusto niya. Ang suportahan ang taong gusto niya sa pagtatanghal ng stand-up comedy ay walang kinalaman sa pamumuhunan. Labis na nadismaya si Hai at sinabi sa lahat na hindi magtatagal ang bar. Nagkaibigan sila dahil sa pagmamahal sa stand-up comedy, hindi inaasahang maghihiwalay sila ng ganoon kabilis. Siguro nga, mali ang kanilang napiling landas. Ninham din silang inaliw na anumang umuusbong na lahi ay nangangailangan ng patunay upang maging matagumpay. Darating ang araw na magiging maluwalhati ang industriya ng stand-up comedy. Nang aalis na sila, hinabol siya Ninham. Taos puso siyang pinayuhan na huwag sumuko. Patuloy na iniisip nila na hindi pinahahalagahan ni Fong ang stand-up comedy at ang potensyal nitong kumita. Hindi niya napigilan ang matinding pagtatalo kay Fong. Sa huli ay nag-alok siya ng isang taya, kung makakapagtanghal sila ng stand-up comedy sa isang bulwagan na may 500 katao, na magpapatunay na kumikita ang stand-up comedy, mamumuhunan si Fong. Itinuro ni Fong na ang isang pagtatanghal ay hindi makapagpapatunay ng kakayahang kumita. Sumang-ayon si Fong na makipagpustahan lang kailan. Ibinahagi nila sa kanyang mga kaibigan ang balita na may pagkakataong muling buhayin ang bar. Lahat ay lubos na natuwa. Tumanggi sila na umakyat sa entablado upang magtanghal. Voluntaryo niyang ginampanan ang papel ng organizer upang ang bawat isa ay makapagtalaga ng gawain at makipagtulungan upang matiyak ang isang maganda at matagumpay na pagtatanghal na makakaakit ng pamumuhunan. Silan at ang iba pa ay nagsikap ng husto at sa wakas ay nakahanap ng lugar na tukoy ang mga performer at iba pang kaugnay na gawain. Habang tinitingnan nila ang entablado, hiniling siya ng staff na subukan ang mikropono. Sa sandaling hawakan niya ang mikropono, naramdaman niya ang tawag ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, medyo hindi siya sigurado kung tama o mali ang pagpili niya ng trabaho at pagtalikod sa stand-up comedy. Nakita ni Ninham ang eksenang ito at hindi siya lumapit para gambalain. May mga bagay na sinasabi ng iba na hindi mahalaga, kailangan mong matuklasan sa iyong sarili kung ano talaga ang gusto mo. Sa isang iglap, dumating ang araw ng pagtatanghal. Pinadalhan sila ni Director Hu para sa isang panayam. Ipinaalam niya kay Ninham sa grupo na hindi siya makakarating sa oras. Umaasa siyang magiging maayos ang pagtatanghal, ngunit sa kasamaang palad ay nabalian ng binti ang isa sa mga stand-up comedian. Nakasaad sa kontrata ang bilang ng mga performer, at kung lalabagin ito ay kailangan nilang magbayad ng kompensasyon. Tinawagan ni Hai at Ninham ang bawat isa para humingi ng tulong, ngunit nabigo sila. Tinawagan ni Mai Silan at hiniling na bumalik siya para tumulong. Sa oras na iyon, pauwi na Silan, nasira ang kanyang sasakyan at kailangan ng tulong. Bago pa siya makapag-usap kay Mai, naubusan ng baterya ang kanyang telepono at namatay. Laging balisa Silan, upang matiyak na magiging maayos ang pagtatanghal. Tumakbo siya agad sa hipodromo na pinuntahan nila ni Fong dati para humiram ng kabayo. Nagsimula na ang palabas na may ilan lamang na tagahanga ng stand-up comedy sa bulwagan. Limitado pa rin ang mga nanonood dahil marami ang nakakita sa tiket na nagkakahalaga ng $78. Hawak ni Tin ang tiket at paikot-ikot sa pasukan ng bulwagan. Gusto niyang makita sila na magtanghal ng stand-up comedy nang may kumpiyansa at malayang ekspresyon. Ngunit natatakot din siyang baka totoo ngang pumunta sila ng walang kasiguruhan. Nang makita niya sila na lumitaw sa pasukan ng bulwagan, hindi niya alam kung masaya o nabigo siya. Ngunit walang duda, hindi na niya kailangang mag-alinlangan pa. Hawak ang tiket, dumiretso siya sa loob at nakita si Fong na nakaupo sa ilalim ng entablado. Nagulat si Tin at nagtaka kung paano nalaman ni Fong ang tungkol sa palabas na ito. Sila ang huling umakyat sa entablado. Biniro niya ang kanyang dating nobyo na laging gustong kontrolin siya na parang isang ama. Hindi mapigilan ni Tin ang pagtawa dahil noong magkasama sila, hindi niya nakita ang sarili bilang kontrolado. Ngayon na sinabi ito ni Lan sa ganitong paraan, hindi siya nakaramdam ng pagkainsulto. Sa halip, talagang pinag-isipan niya ang kanyang problema. Biniro naman ni Lan ang kanyang kasalukuyang nobyo na lumipad ng direkta sa Chongqing para kumain ng hotpot. Hindi na nakangiti si Tin dahil napagtanto niya na ang domineering CE na tinutukoy ni Lan ay hindi siya. Tumingin siya kay Fong sa tabi niya at nagulat siyang napagtanto na pagkatapos umalis ni Lan sa kanya, nakahanap siya ng isang taong hindi niya mapantayan. Tinapos ang pagtatanghal, pumunta si Fong sa backstage. Inamin niyang ito ang pinakamahusay na stand-up comedy show. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kumita ang pagtatanghal na ito. Hindi siya mamumuhunan. Nabigo si Lan at ang iba pa, ngunit hindi rin naman sila walang nakuhang aral. Nagpahayag ng pasasalamat ang isang manonood na nagsasabing hindi maganda ang kanyang buhay kamakailan. Nakatulong ang pagtatanghal upang makapag-relax siya at muling makahanap ng pag-asa sa buhay. Sa pamamagitan nito, natagpuan ni Lan ang kahulugan ng stand-up comedy.
Nais niyang magpatuloy sa pagganap kaya ipinaliwanag niya ito sa presidente. Kusang loob niyang tinalikuran ang pagkakataong maging pinuno ng departamento ng advertising, sa halip ay maging isang empleyado lamang ng advertising, sa kondisyon na hindi siya pakikialaman sa kanyang pagtatanghal ng stand-up comedy. Naniwala pa rin ang presidente na ang satire sa stand-up comedy ay nakakaapekto sa kumpanya, at sinabihan sila na pumili kung trabaho o stand-up comedy. Nanahimik sila ng ilang segundo bago sumagot, pinili niya ang magbitiw. Ipinahayag nilan ang kanyang pagpili sa stand-up comedy sa harap ng presidente, pagkatapos ay nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Sinundan siya ni Nin Ahi at nagtanong tungkol sa paglilipat ng trabaho. Ngunit bigla siyang nakita na sumakay sa kotse ni Fong, kaya't si Nin Ahi ay naging isang tsismosa na gustong malaman ang relasyon nila ni Fong. Sa sobrang pagkamausisa, sumakay pa siya ng taxi at sinundan ang dalawa. Nagpunta sina Fong at Lan upang kumain sa shopping mall. Pinasadahan ni na Fong at Lan ang tindahan ng mga gamit ng nanay at sanggol. Gusto ni Fong na makapasok sa industriya ng nanay at sanggol. Napagkamalan ni Nin Ahi na buntis si Lan kay Fong at agad niyang kinuhanan ng litrato ang dalawa habang naglalakad sa tindahan. Habang kumakain, kinumusta ni Fong ang damdamin ni Lan. Masaya si Lan kanina habang naglalakad sa tindahan ng mga gamit ng nanay at sanggol. Ipinahiwatig ni Fong na gusto niyang bumuo ng pamilya kasama si Lan. Narinig ni Lan ang kanyang intensyon kaya agad siyang nagpalit ng paksa. Para sa kanya, nagkakakilala pa lang sila at ayaw pa niyang lumayo pa. Ikinuwento naman ni Nin Ahi sa kanyang mga kasamahan sa trabaho na nagpunta sina Lan at Fong upang tingnan ang mga gamit ng sanggol. Kumalat ang chismis na buntis si Lan kay Fong. Rumor sa buong kumpanya na si Nin Ahi ay may matataas na taktika at nakipagrelasyon sa isang mayamang negosyante. Sa panahong ito, walang kamalay-malay si Nin Ahi na nag-a-apply siya muli ng trabaho. Malinaw niyang sinabi ang kanyang kondisyon na, pagkatapos ng oras ng trabaho, magsasagawa siya ng stand-up comedy. Bilang resulta, walang kumpanyang tumanggap sa kanya at pinayuhan siya ng kanyang mga kaibigan na huwag maging tapat sa mga interview. Sapat na ang sabihing hindi niya gusto ang kultura ng lumang kumpanya sa pangkalahatan. Sumunod si Ning Ahi sa payo at sa sumunod na interview ay itinago niya ang kanyang pagganap sa komedya. Sa pagkakataong ito nagtagumpay siya at malapit na siyang magsimulang magtrabaho. Sa isa pang pangyayari, pinilit si Fong ng kanyang ina na mag-blind date. Ang ka-blind date ay malumanay at mahinhin, pinahahalagahan ang pamilya at may pagka-indecisive. Tamang-tama, maaari silang magkapuno ni Fong at pareho silang napakabait sa lahat ng aspeto. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi interesado si Tin. Hindi malinaw kung Lan pa rin ang nasa isip niya o ginagamit niya ang pamantayan ni Lan para husgahan ang iba. Dumating si Lan sa kanyang dating kumpanya para sa social insurance procedures at nagulat siya sa bulungan ng kanyang mga kasamahan. Tila pinag-uusapan nila siya. Hinila siya ni Nin Ahi sa isang tabi. Nag-aalala si Nin Ahi na buntis na raw si Lan at huwag nang magtatakbo. Nagtaka si Lan kung bakit ganoon ang pag-iisip ni Nin Ahi. Ikinuwento ni Nin Ahi ang chismis na ikinalat niya, kaya't natauhan si Lan at upang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Hiniling niya kay Nin Ahi na dalhin ang kanyang mga kasamahan sa bar upang pakinggan ang kanyang stand-up comedy performance. Bago yun, pumunta siya sa bagong kumpanya para sa pagkuha ng trabaho at sinabi sa kanila na mahilig siyang magtanghal ng stand-up comedy sa kanyang libreng oras. Gaya ng inaasahan, nawala ang trabaho na sana ay para sa kanya. Hindi nagsisi si Lan, sa halip na itago, gusto niyang mamuhay at magtrabaho ng tapat. Kinagabihan, pumunta ang kanyang mga kasamahan sa bar, at dumating din si Director Hugh gaya ng napagkasunduan. Tumayo si Lan sa entablado at biniro ang kanyang mga kasamahan at si Director Hugh. Ang mga nakaraang hindi pagkakaunawaan at pagtatalo ay nalutas sa ganitong paraan. Sa huli, ikinuwento niya ang kanyang relasyon kay Fong bilang isang nakakatawang kwento. Ipinaliwanag niya na nagkakakilala pa lang sila, hindi siya buntis, at hindi rin siya nakikipagrelasyon sa isang mayamang tao. Nagtawanan ang kanyang mga kasamahan at sa ganoon nalutas ang mga chismis. Pagkatapos ng palabas, kusang loob na nakipagkamay si Director Hugh kay Lan at sa unang pagkakataon ay inamin niyang may talento talaga siya. Nagbitiw na si Lan, ngunit ang papuri ni Director Hugh ay nagpasaya pa rin sa kanya. May pakiramdam siya ng tagumpay dahil sa wakas ay napatunayan niya ang kanyang sarili. Ang magandang kalooban ni Lan ay nagpatuloy hanggang kinabukasan. Nakita ni Fong na masaya siya, kaya iminungkahi niyang magbakasyon sila. Habang nagsasalita, ipinakita niya kay Lan ang larawan ng isla na binili niya. Sinabi niyang si Lan ang unang babae na nagparamdam sa kanya na gusto niyang magkaroon ng pamilya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lumapit siya para halikan siya, ngunit muling umiwas si Lan. Ang malinaw na pagtanggi ay nagpahina ng loob ni Fong. Nais ni Fong na bigyan sila ng pagkakataon na pag-isipan ng mabuti ang kanilang relasyon. May business trip si Fong ng 2 araw. Ihintayin niya ang sagot ni Lan pagbalik niya. Hindi sumagot si Lan. Bumaba siya sa sasakyan sa harap ng bar na parang tumatakas. Ipinakilala ni Ham sa kanila ang isang miyembro ng grupo ng organizer na naglalakbay at nagtatanghal sa iba't ibang lugar. Nakita ng 4 na kabataan ang aktibidad na ito bilang isang magandang pagkakataon upang ipromote ang stand-up comedy. Sumakay sila sa mobile home ni Ham, sabik na naglakbay para sa tour.
Ngunit pagdating nila sa destinasyon, nalaman nilang ang opisyal na pagtatanghal sa kontrata ay para pala sa pagpupromote ng pagbebenta ng mga mock. Ngayon, ang pagtanghal ay nangangahulugang paglabag sa kontrata, kaya't kailangan nila na umakyat sa entablado at makipagtalo sa mga matatanda. Nagsisigawan ang mga bata at walang nakikinig sa kanya. Walang magawa silan, sinabi niyang ang stand-up comedy sa mall ay tila hindi nababagay. Sinisi naman siya ng tagapamahala na walang nakakaintindi sa sinasabi niya. Mas mabuti pa raw na magpatugtog na lang ng musika para sumaya ang lahat. Humingi ng paumanhin silan at tiniyak na mas magsisikap siya sa susunod na palabas. Sa susunod na pagtatanghal, pinuna ng tagapamahala na masyado siyang simple manamit at pinilit siyang magsuot ng maikling, kumikinang na damit sa entablado. Sa kabila nito, walang nakikinig sa kanya sa ilalim ng entablado. May ilang lasing na lalaki ang nagkwento ng mga biro at nanunukso sa kanya at pinilit pa siyang uminom para lang magsaya. Sa sandaling nahihirapan silan, umakyat si Ham sa entablado, kinuha ang bote ng alak mula sa kamay ng lalaki at ininom ito upang iligtas siya. Tinitigan ni si Ham na may kilig sa kanyang puso. Nang gabing iyon, nagkampo ang apat sa tabi ng ilog. Nang huli ng isda si Lan at Ham, naglaro at nagtawanan ng malakas. Nang gabing iyon, nag-usap sina May at Lan. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang kasalukuyang nararamdaman, tila hindi na rin niya masyadong gusto si Ham. Siguro, sa simula pa lang, hindi naman talaga gusto, kundi naakit lamang sa isang uri ng tao na hindi pa niya nakasalamuha. Matapos maging pamilyar, unti-unting nawala ang pagiging bago, at matapos maglabas ng sama ng loob si May, natulog siya, habang sila naman ay lumalim sa pag-iisip. Sa simula, tinapos niya ang pagiging malabo kay Ham dahil kay May. Kung hindi gusto ni May si Ham, kung gayon marahil hindi na niya kailangang sikaping itago ang kanyang damdamin kay Ham. Sa susunod na pagtatanghal, biniro ni Lan ang kumakantang artista sa entablado at agad na nag-improvise ng isang ad para sa mock. Sa wakas, nakuha niya ang kontrol sa pagkakataong ito at masiglang nagpalakpakan ang mga manonood sa ibaba. Ang mga aawit na biniro ng gabing iyon ay palihim na binutasan ang gulong ng mobile home ni Ham. Walang kaalam-alam ang grupo, ang huling hantungan ay ang bayan ni Ham. Sina May at isa pang miyembro ay sumasakit ang tiyan at kailangan ng intravenous fluid sa ospital, kaya pinayagan silang mauna. Sa sandaling nakita ni Lan ang pangalan ng Ning Evi, naisip niya agad ang ina ni Ham na pinilit siyang mag-aral. Kahit matagal na ang nakalipas, takot pa rin siya. Nang papunta na sina Lan at Ham sa Ning Evi, natuklasan nilang binutasan ang gulong ng sasakyan. Habang naghihintay ng sasakyang panghila, naghanda si Ham ng tsaa at inihaw na karne para kay Lan. Lubos na hinangaan ni Lan ang kaswal na pag-ugali ni Ham. Ngayon ay hindi siya naglakas loob na isipin kapag nalaman ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbibitiw, kung gaano kalaking kaguluhan ang sasalubong sa kanya. Sinabi pa rin ni Ham na sundin niya ang kanyang puso at maging sarili niya sa pagtatanghal sa Nin E. Nag-aalala si Ham na makita ang mga kakilala dahil hindi tinatanggap ng kanyang ina ang kanyang pagbibitiw upang magtanghal ng stand-up comedy. Dahil sa pagmamataas, lagi siyang nagsisinungaling na siya ay isang direktor ng isang advertising company sa Shanghai. Ngunit ang kinatatakutan niya ay nangyari, sa tapat ng kanilang pinagtatanghalan ay may nagdaos ng kasal. Nakita ng lalaking ikakasal na maingay sa kanilang panig, at lumapit siya upang magpahayag ng kanyang pagkadismaya. Hindi inaasahang nakita ni Ham na ang lalaking ikakasal ay ang kanyang kaibigan mula high school. Tuwang-tuwa rin ang kanyang kaibigan at inanyayahan siyang dumalo sa kasal. Sinabi pa niya na darating din ang ina ni Ham. Mabilis na dumating ang ina ni Ham sa harap ng hotel at nakita niya ang kanyang anak na nagtatanghal sa entablado. Umiwas siya sa mga tao at lumapit para balaan si Ham na huwag magtanghal doon. Ang kanyang mga estudyante at kasamahan ay dumadalo sa kasal sa tapat. Kung makita sila ng lahat, hindi niya alam kung saan siya magtatago. Hindi pa nakakapagsalita si Ham. Kababa lang ni Lan mula sa sasakyan. Agad na nakilala ng ina ni Ham si Lan at naramdaman niyang si Lan ang dahilan kung bakit nagkagulo si Ham. Noong taon na iyon, nakipag-away si Ham dahil kay Lan na naging dahilan ng kanyang pagliban sa paligsahan sa matematika. Ngayon, magkasama na naman sila sa paggawa ng mga hindi nararapat na bagay. Nagalit ang ina ni Ham, sinisisi sila na malandi at sanhi ng gulo. Sumagot sila sa ina ni Ham. Si Ham ay isang taong may sariling pag-iisip at walang sinuman ang makakasira sa kanya. Pinipili lang niya ang paraan ng pamumuhay na gusto niya. Nais pang magsalita ng ina ni Ham nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan na nagmamadali sa kanya. Galit siyang umalis at binalaan si Ham na huwag dumalo sa kasal. Nais ni Ham na mapanatili ang dangal sa pagitan ng mag-ina at hindi magulo ang isa't isa. Ngunit natuklasan niya na hindi niya magising ang kanyang inang nagpapanggap na tulog upang iligtas ang kanyang ina mula sa pagpapanggap at panlilin lang sa sarili. Nagpa siya si Fong na dumalo sa kasal ng kaibigan at magbigay ng monolog na inilalantad ang kasinungalingan sa kanyang sarili. Sinamahan siya ni Nin Efi sa lugar ng kasal. Sa ilalim ng propaganda ng ina ni Kao, inakala ng lahat na si Kao ay lubos na matagumpay sa kanyang trabaho sa Shanghai. Pagdating pa lang ng dalawa ay masiglang sinalubong na sila ng kanilang mga kaklase. Sinabi ni Kao ang totoo, matagal na siyang nag-resign at ngayon ay isang monologist. Napakakaunti ng alam ng mga naroroon tungkol sa monologe.
Umakyat sina Kao at Ning Ehi sa entablado upang magtanghal ng isang bahagi para sa lahat. Ginamit ni Kao ang kwento upang ilantad kung paano siya ginawa ng kanyang ina na isang matagumpay na tao para sa kanyang dangal. Galit na tumayo ang kanyang ina at umalis na nagtapos sa pagtatanghal. Humihingi ng paumanhin ang Tin dahil sa pakikipag-away kay Kao. Sa paghingi niya ng paumanhin, may kaunting awa para kay Kao. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kasama si Kao. Hindi na pinabulaanan ni Kao iyon, karamihan sa mga tao ay naghahabol ng panlabas na tagumpay. Siya lamang ang nakakaalam na hinahanap niya ang tunay na gusto niya. Para sa kanya, iyon ang tagumpay. Ang huling paghinto ay ang pagtatapos ng tour. Umuwi na ang apat na magkakaibigan sa Shanghai. Nag-aatubili ring umalis si Kao kay Nin E. Gumawa siya ng dahilan na madilim ang pasilyo, kaya gusto niyang ihatid si Nin Ehi sa itaas. Sino ang mag-aakala na biglang umilaw ang ilaw sa pasilyo? Hindi siya makahanap ng ibang dahilan kundi ang tingnan si Nin Ehi na umalis. Dahil sa biyaheng ito, napagtanto ni Nin Ehi ang kanyang nararamdaman para kay Kao. Nagpasya siyang linawin kay Tin na si Kao ang gusto niya. Sino ang mag-aakala na si Tin ay naghanda ng sorpresa, umakyat sa entablado at nagtanghal ng stand-up comedy. Bago siya umakyat sa entablado, mayabang siyang naghihintay ng palakpak mula sa kanya. Si Tin ay isang mahilig sa stand-up comedy, iniisip na natutunan niya ang kakanyahan. Tumayo siya sa plataforma at nagsalita ng mahaba, habang ang mga manonood sa ibaba ay walang emosyon. Hindi na talaga nila kayang makinig pa, kaya sinabihan nila siyang bumaba. Si Tin, nasanay sa pagkontrol sa merkado, ay naramdaman na nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang dignidad, sinisisi ang mga manonood na mababa ang antas ng panlasa. Pagkatapos magsalita, umalis siya ng galit. Sa gabing iyon, gusto ni Nin Ehi na mag-text kay Tin para aliwin siya. Pero sino ang mag-aakala na naharang na siya? Gusto ni May napuntahan si Tin para ayusin ang mga bagay-bagay. Pinigilan siya ni Nin Ehi at prangkang sinabi na kahit hinarang siya ni Tin, pakiramdam niya ay napagaan ang kanyang loob. Dahil gusto niya si Kao, nalaman ni May na bago pa man niya nakilala si Tin, nagkagusto na siya kay Kao. Galit na galit si May, matalik na magkaibigan sila, ngunit palagi siyang nililihim ni Nin E. Dahil dito, si May ay nagtampo ng walang kibuan. Samantala, inanyayahan ni Hai ang may-ari ng lupa na mag-hotpot na nakikiusap na huwag taasan ang upa. Ang halaga ng pera sa kanyang libro ngayon ay hindi sapat para sa isang buwang upa. Ipinahayag ng may-ari ng lupa na mas mabuting ipasa na lang ang tindahan kaysa mangutang ng upa. Naniniwala si Nin Ehi na posible ang paraan na ito, basta't makakapagdala sila ng mga customer sa tindahan, baka pumayag ang bagong may-ari na ipagpatuloy nila ang pagtatanghal ng komedya doon. Hindi sumang-ayon si May. Nagkaroon sila ng palitan ng salita at nag-away. Pagkatapos nito, uminom sila. Nang nilasing sila, humihikbi si Nin Ehi at humingi ng tawad kay May sa paglilihim sa kanya. Narinig ni May ang gusto niyang marinig at masayang pinatawad siya. Nagyakapan sila, umiiyak at tumatawa, at nawala ng kontrol ang eksena. Nagmamadaling dumating si Kao nang makatanggap siya ng balita. Nagningning ang mga mata ni Nin Ehi nang makita siya at gusto niyang umamin ng pag-ibig. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumakbo siya sa banyo para sumuka at lumabas pagkatapos. Opisyal na idineklara ni May na may gustong sabihin si Nin Ehi. Lumapit si Nin Ehi kay Kao at inamin ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ang reaksyon ni Kao at diretsong hinalikan siya. Nagmamadaling itinulak siya ni Kao palayo, sinabihan siyang pag-isipang mabuti ang katotohanan na hindi siya mahilig magpakasal. Nang marinig si Nin Ehi na nagsabing wala siyang pakialam, hindi napigilan ni Kao ang sarili, hinawakan ang mukha niya at hinalikan siya. Ibinaba ni Kao ang dalawang lasing sa kanilang bahay ng ligtas at saka umalis. Hinawakan ni Nin Ehi ang kanyang kamiseta at hindi siya binitawan. Kinaumagahan, nakita ni Nin Ehi si Kao na natutulog sa kanyang kama at naramdaman niya na napakatamis nito. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pintuan at ang dumating ay ang ina ni Nin Ehi. Nagulat ang ina ni Nin Ehi na mayroong estranghero sa bahay. Sinubukan ni Kao na linawin ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit pinutol siya ni Nin Ehi. Mabilis na nagsinungaling si May na si Kao ang kanyang kasintahan. Pagkatapos niyang magsalita, hinila niya si Kao palayo. Hindi maintindihan ni Kao kung bakit kailangan niyang magsinungaling. Binalaan siya ni May na hindi pa alam ng ina ni Nin Ehi na nag-resign si Nin Ehi sa kanyang trabaho. Kailangan nilang bigyan si Nin Ehi ng oras para makapag-adjust. Walang magawa si Kao at sinabi na kapag nagsimula ang unang kasinungalingan, kailangan itong takpan ng hindi mabilang na iba pang kasinungalingan. Sa ilalim ng pagbabantay ng kanyang ina, nagpanggap si Nin Ehi na pumapasok sa trabaho tuwing umaga. Ipinadala ng ina ang trong ngunit kinain din ni Kao. Bumili si Nin Ehi ng 2 bote ng food supplements at itinapon ang mababang kalidad na binili ng kanyang ina. Ngunit hindi niya alam na ang itinapon niya ay tunay na gamot. Lumabas na malubha ang sakit ng kanyang ina at hindi imposible na mayroon siyang cancer. Nag-aalala sa masamang resulta, gusto ng kanyang ina na magpakasal si Nin Ehi kaagad. Nag-iisip si Nin Ehi kung paano niya sasabihin sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pagbibitiw at paghihiwalay. Subalit, paglabas ng kanyang ina sa ospital, tinawagan siya nito at sinabing susunduin siya sa opisina pagkatapos ng trabaho.
Nagulantang si Nin Effie, habang naglalakad patungo sa opisina, tinawagan niya si Lan at humingi ng tulong upang pigilan ang kanyang ina. Bumaba si Lan at humanap ng lahat ng posibleng dahilan upang pigilan ang ina ni Nin Effie sa pag-akyat. Mabuti na lang at nakarating si Nin Effie sa oras, nagkunwari siyang katatapos lang ng pulong para takpan ang kasinungalingan. Nagmungkahi ang ina na kumain sa labas at umorder ng mamahaling abalon at shark fin. Pinayuhan si Nin Effie na bilang babae, dapat niyang tratuhin ng maayos ang kanyang sarili. Ang hapunan ay umabot ng mahigit 2 milyong. Ayaw ni Nin Effie na hayaang magbayad ang kanyang ina, ngunit napakaliit na lang ng pera sa kanyang card. Kaya, kailangan niyang gastusin ito. Pagkatapos kumain, gusto ulit ng kanyang ina na mamili at bumili sila ng 2 set ng magkapares na damit para sa ina at anak. Sa nginig-ngipin, kailangan lang ni Nin Effie na magbayad ng mahigit 8 milyon, gumagastos ng mahigit 0 milyon sa loob ng ilang oras. Wala siyang pambayad ng upa para sa susunod na buwan, kaya tinawagan ni Nin Effie ang may-ari ng lupa, humihingi ng ilang araw na palugi. Nakita ni Kao na nag-aalala siya tungkol sa pera, kaya dinala niya ito sa mga comedy club para kumita. Kumikita sila ng 200,000 bawat pagtatanghal, ngunit pagkatapos ng pagkain at inumin ay 100,000 na lang ang natitira. Ngunit nasiyahan silang dalawa na may pakiramdam ng praktikalidad at kagalakan. Subalit, nagpakita ang may-ari ng lupa at tinanong si Nin Effie kung mayroon siyang anumang problema dahil bigla siyang nahuli sa pagbabayad ng upa. Nagkataon na wala si Nin Effie sa bahay, nalaman ng ina ni Nin Effie ang tungkol dito at binigyan siya ng pera para bayaran muna. Noong gabing iyon, tinanong ng ina si Nin Effie ng detalyado. Nagsinungaling si Nin Effie na ang accountant ay nasa business trip kaya't maantala ng ilang araw ang sahod ngayong buwan. Hindi sinasadyang nadumihan ni Nin Effie ang kanyang damit. Bumalik siya sa kanyang silid para magpalit ng malinis na damit. Sa sandaling iyon, nagpadala si Kao ng mensahe sa kanya. Sinabi ni Kao na simula nang magpaalam sila, na-miss na niya si Nin Effie. Hindi sinasadyang nakita ng ina ang mensahe at napansin na hindi si Trong ang nagpadala. Agad siyang naghinala. Kinabukasan, lumabas si Nin Effie at palihim siyang sinundan ng ina. Nakita niya itong sumakay sa bisikleta ni Kao. Pagka-uwi, tinawagan ng ina si Trong at tinanong kung nasa business trip ba ito. Napagtanto ni Trong na hindi pa sinasabi ni Nin Effie sa kanyang ina ang tungkol sa kanilang hiwalayan, kaya't nakipaglaro siya sa sitwasyon at nagsinungaling na nasa business trip nga siya. Nang gabing iyon, pinagmasdan ng ina si Nin Effie mula sa bintana at nakita si Kao na hinahatid siya. Ayaw maghiwalay ng dalawa at naghalikan pa sila paalam. Nagkamali ang ina na akala niya ay palihim na nakikipagrelasyon si Nin Effie sa kasintahan ni Mai at binalaan niya itong huwag magtaksil. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Nin Effie na si Kao ang kanyang kasintahan at walang kinalaman kay Mai. Nang masabi niya ito, napagtanto niya na hindi na niya maitatago ang tungkol sa kanyang paghihiwalay kay Trong. Ipinagtapat niya sa kanyang ina na hindi sila magkatugma ni Trong sa personalidad, matagal na silang naghiwalay at ngayon ay nakikipag-date na siya kay Kao. Masayang-masaya silang dalawa. Tinanong ng ina ang propesyon ni Kao. Nang malaman niyang hindi si Kao, isang lingkod bayan at walang matatag na trabaho, inakala niya na si Kao ay isang walang kwentang tao. Ipinaliwanag ni Nin Effie na si Kao ay isang stand-up comedian, ngunit sa mata ng kanyang ina, ito ay kawalan ng katatagan. Walang magawa si Nin Effie at nagkunwari na papasok sa trabaho, mabilis na umalis ng bahay. Hindi sumuko ang ina sa kanyang magiging manugang na si Trong. Sa puntong ito, iniisip pa rin ni Trong na magkasama sina Nin Effie at Tin. Mas mababa ang tingin niya sa sarili sa harap ni Tin, lalo na kung iisipin na iiwan siya ni Nin Effie at pipiliin siya. Nagdahilan siya na mayroong pulong at pinayuhan ang ina ni Nin Effie na umuwi ng maaga. Pagkaalis ni Trong, dumating si Mai upang batiin ang ina ni Nin Effie. Hindi maalala ng ina ni Nin Effie kung sino siya. Nagpakilala si Mai bilang dating kasamahan ni Nin Effie. Agad na nagulat ang ina ni Nin Effie nang marinig niya ang mga salitang dating kasamahan. Nang magtanong siya, nalaman niya lamang na nag-resign na si Nin Effie. Hiniling niya kay Mai na ihatid siya kay Direktor Nham. Hiniling niya kay Direktor Nham na bigyan pa si Nin Effie ng isa pang pagkakataon. Si Nin Effie ay pansamantalang naligaw ng landas. Mabilis na ipinaalam ni Lan kay Nin Effie na ang ina nito ay nasa kumpanya. Nagmamadaling tumakbo si Nin Effie at hinila ang kanyang ina pauwi. Hindi nakayanan ng ina ang paghihiwalay niya at ang pagkabigla ng pagbibitiw niya ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkadismaya. Sinisi niya si Nin Effie sa hindi pagpapahalaga sa kanyang trabaho. Iniwan niya si Trong para kay Kao na hindi man lang makabayad ng upa. Sinabi ni Nin Effie na ginagawa niya ang gusto niyang trabaho at masaya siya bawat araw. Ngunit sa mata ng kanyang ina, ang kawalan ng matatag na trabaho ay kawalan ng seguridad. Ang anak na umiiyak ay hindi niya maintindihan. Sa huli, susundin mo lang ang yapak ko. Sumigaw si Nin Effie na ayaw niyang maging katulad ng kanyang ina na nabuhay sa buong buhay niya para sa iba. Kaya pinili niya ang paraan ng pamumuhay na gusto niya. Sa pagtingin sa paligid sa bawat grupo ng mga dating kasamahan, niyurakan ang pagpapahalaga sa sarili ni Nin Effie. Buong puso siyang iginiit na hilahin ang kanyang ina palabas. Ayaw bumitaw ng kanyang ina. Muling nag-away ang mag-ina sa harap ng kumpanya. Nakita ni Trong ang eksenang ito at lubos siyang nag-alala para kay Nin Effie.
Nang gabing iyon, nagbahagi si Nin AC ng kanyang mga pinoproblema sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kahihiyan na umabot sa kanyang tahanan. Malapit nang magsara ang bar at lahat ay malungkot at balisa tulad niya. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kao ng mensahe. Isang grupo ng mga bihasang komedyante ang malapit nang magdaos ng isang stand-up comedy competition. Ang mga nawala ng pag-asa ay muling nagkaroon ng pag-asa at isa-isang nagparehistro para lumaho. Medyo gumaan ang pakiramdam ni Nin AC. Ngunit pagka-uwi, nakita niyang nakahiga ang kanyang ina sa sahig, walang malay. Dali-dali niyang dinala ang kanyang ina sa ospital. Nabigla siya nang malaman na may gastric cancer ang kanyang ina. Desperado siyang tumawag sa kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ng kanyang ama ang tawag. Sa susunod na tawag, masakit niyang sinabi sa kanyang ama, may gastric cancer na si inay at wala nang available na kama sa ospital ngayon. Ngunit hindi niya ama ang tumawag, kundi si Trong. Dumating si Trong sa ospital at ginamit ang kanyang koneksyon upang makahanap ng kama para sa ina ni Nin AC. Nagbayad siya ng hospital bills at nakipag-ugnayan sa isang surgical expert na unti-unting pinakalma si Nin AC na nagkakagulo. Mas lalo pang nagustuhan ng ina ni Nin AC si Trong habang tinitingnan niya ito at gusto pa niyang pagbalikin ang dalawa. Nang magpa-check up ang kanyang ina, taos pusong nagpasalamat si Nin AC kay Trong. Sa puntong ito, alam na ni Trong na naghiwalay na sila ni Tin at magkasama na sila ni Kao. Medyo nalulungkot siya na hindi patas si Nin AC. Nang magkasama sila, hindi niya maipakita kay Trong ang kanyang tunay na pagkatao. Marahil kung ipinakita niya ang kanyang tunay na sarili, magiging masaya silang dalawa. Ipinahayag ni Nin AC na napakagaling ni Trong at ang paghihiwalay nila ay ganap na problema niya, natatakot siyang magkamali ng pagkakaintindi si Trong. Sinabi ni Nin AC na mayroon na siyang kasintahan at inaliw siya ni Trong na hindi na kailangang mag-alala. Kahit na mayroon pa siyang nararamdaman ngayon, ito ay kanya lamang at hindi niya guguluhin ang buhay ni Nin AC. Nang malaman ni Kao na na-ospital ang ina ni Nin AC, dali-dali siyang bumisita. Masigla ang ina ni Nin AC kay Trong, ngunit malamig naman kay Kao. Nang wala sina Trong at Nin AC, kinausap ng ina ni Nin AC si Kao ng pribado. Taos pusong sinabi ng ina ni Nin AC na noong bata pa siya ay isang taong naghahangad ng kalayaan, kaya't pinakasalan niya ang ama ni Nin AC, isang taong palaging naglalakbay. Ngunit sa mahahalagang sandali, wala ang ama ni Nin AC at ngayon ay mayroon pa siyang cancer. Bukod pa rito, naipit siya sa bundok dahil sa landslide at naiwan ang kanyang bank card sa bahay, kaya walang makakatulong sa kanya na ipadala ang card. Labis na nalulungkot ang ina ni Nin AC dahil naging isang may bahay lang siya. Kung hindi dahil sa tamang oras, baka hindi nila alam kung saan kukuha ng pera. Tiniyak ni Kao na kikitain din niya ang halagang ito. Naniniwala ang ina ni Nin AC na kaya niyang kumita ng pera, ngunit ang malayong tubig ay hindi makapapatay ng apoy na malapit na. Ang buhay ay pabago-bago at kapag kailangan mo na, huli na para kumita. Naghimutok ang ina ni Nin AC na noong bata pa siya ay kaya niyang gawin ang lahat, ngunit pagtanda niya ay mawawalan siya ng kakayahang makipagkumpetensya. Hiniling niya kay Kao kung talagang gusto niya si Nin AC na humanap ng matatag na trabaho at bigyan si Nin AC ng isang payapang buhay. Ang katotohanan ay malupit, kung walang tiyak na pundasyong pinansyal, ang lahat ng pagkahilig ay matatalo ng buhay. Sobra na ang dinanas niyang paghihirap, ayaw niyang masundan pa ni Nin AC ang kanyang yapak. Samantala, hiniling ni Trong sa kanyang ina na magluto ng sabaw ng manok para sa ina ni Nin AC. Kahit na hindi nasiyahan ang ina ni Trong kay Nin AC, inakala niya na inosente ang ina ni Nin AC at hindi siya nagreklamo. Nagkataon na nasa bahay si Direktor Nham at kusang loob na nag-alok na siya na ang maghatid ng sabaw ng manok sa halip na si Trong ang bumisita sa ina ni Nin AC. Dinala ni Direktor Nham ang kanyang mga tauhan sa ospital at sama-sama silang nagbigay ng mga sobre ng pera bilang pagpapakita ng kanilang malasakit. Nakaramdam si Nin AC ng hiya, kaya sinundan niya sila upang isauli ang pera, ngunit nakasara na ang pinto ng elevator. Nagulumihanan siya at hindi napigilan ang umiyak. Nang bumalik siya sa silid ng pasyente, nakita niyang umiiyak din ang kanyang ina. Nagkwento ang ina tungkol sa sabaw ng manok mula sa ina ng dating kasintahan at kung paano nagdala ng mga regalo at pera ang mga dating kasamahan. Naaawa siya sa kanila na para bang mga pulubi sila. Umiyak si Nin AC at sumumpa na sa hinaharap, mabubuhay siya ng maayos, gagawin niya ang propesyon na gusto niya, at kikita ng maraming pera upang makabili ng malaking bahay para sa kanyang mga magulang. Magpapakasal din siya, magkakaroon ng lalaking nagmamahal sa kanya, at isang masunuring anak, ngunit binigyan siya ng kanyang ina ng isang malamig na realidad. Si Kao ay isang taong ayaw magpakasal, kaya sino ang papakasalan niya? Ang realidad ay parang kidlat na bumaba, namangha si Nin AC, at tumigil din si Kao sa labas ng pinto. Ang pagiging single ni Kao ay naging isang mahirap na problema sa pagitan niya at ni Nin AC. Nagtiwala si Nin AC kay may sa kanilang bayan na pagkatapos nilang mag-away ng kanyang ina at sabihin ang mga salitang iyon, nalaman niyang medyo umaasa siya sa pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak. Hindi rin niya alam kung saan sila patungo ni Kao, at si Kao, pagkatapos marinig ang pagtatalo ng mag-ina, ay iniisip din ang direksyon ng kanyang relasyon kay Nin AC. Maya-maya, tinawag ni Hai ang lahat sa kanyang restaurant para sa isang paalam na hapunan. Nagpasya siyang umuwi sa probinsya at mamuhay ng payapa.
Sa mga taong ito, isinuko niya ang lahat para sa stand-up comedy. Nakakalungkot na ganito ang naging wakas. Nang paalis na si Nin Efi, niyakap siya ni Kao ng mahigpit at nagmungkahi ng paghihiwalay. Ayaw niyang mahirapan ang pamilya ni Nin Efi sa pagitan ng realidad at damdamin. Tinanong ni Nin Efi ang dahilan at sumagot siya na gusto niya ng mas dalisay na pag-ibig na hindi nababahira ng anuman. Tila inaasahan na ang resultang ito, kaya tinapos ni Nin Efi ang kanyang relasyon kay Kao. Lubha siyang nalilito sa kasalukuyang sitwasyon. Gusto niyang buong tapang na sundin ang kanyang mga pangarap, ngunit kapag pinag-uusapan niya ang tungkol sa stand-up comedy, hindi matutuwa ang kanyang ina. Kung susundin niya ang tradisyonal na trabaho, hindi naman iyon ang buhay na gusto niya. Pinayuhan siya ni May na anuman ang mangyari, dapat siyang lumahok sa pambansang kompetisyon na ito, baka magkaroon ng pagbabago. Narinig ng ama na dumating upang alagaan ang kanyang asawa ang pag-uusap ni Nin Efi at May. Hindi na siya magaspang na pumigil, sa halip ay pinayuhan niya si Nin Efi na kung gusto niyang gawin, subukan lang. Sa mga nakaraang taon, palagi siyang abala at wala sa tabi ng mag-ina, kaya sinusuportahan niya si Nin Efi sa paghabol ng kanyang mga pangarap. Marahil iyon lang ang magagawa niya para sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, diretsong nakipag-usap si Nin Efi sa kanyang ama at may suporta na siya ng kanyang pamilya. Nagpasya siyang lumahok sa kompetisyon, hindi niya kayang iwan ang pagpapatawa. Bukod sa kanya, gusto rin ni Hai na sumubok sa huling pagkakataon, at si Kao, na palaging masipag sa stand-up comedy, ay lumahok din tumayo si Nin Efi sa entablado, at nagulat siya nang makita ang kanyang mga magulang na nakaupo sa ibaba at nanonood. Sa piling ng kanyang pamilya, kahit na matinik ang daan, kaya niyang buong tapang na sumulong. Ang magandang balita ay, naging matagumpay ang operasyon ng ina ni Nin Efi. Sina Nin Efi at Kao ay sabay na nakapasok sa semifinals. Binigyan ng mga magulang ni May si May ng puhunan. Nag-alala siya kung saan mamumuhunan, kaya nang marinig ito ni Nin Efi, nang hiram siya ng pera kay May. Gusto niyang upahan muli ang bar upang ang mga mahilig magpatawa ay magkaroon ng lugar upang matupad ang kanilang mga pangarap. Ang kanyang ideya ay umayon kay May at nagpasya silang dalawa na magkasamang kunin ang pamamahala at magsimula ng negosyo. Ngunit nang hanapin nila ang may-ari ng lupa, nalaman nilang nakikipag-ugnayan na ito sa isang taong gustong umupa. Ayaw sumuko ni May at nag-alok siya ng mas mataas na presyo kaysa sa kalaban. Ngunit sino ang mag-aakala na hindi susuko ang kalaban at mag-aalok ng mas mataas na presyo kaysa sa kanya? Pumunta sina May at Nin Efi upang tingnan kung sino ang kanilang kalaban at nabigla sila ng matuklasan na si Trong pala ito. Nagsisisi si Trong na nang magkasama sila ni Nin Efi, hindi niya iginalang ang mga gusto ni Nin Efi. Ngayon, kahit na naghiwalay na sila ni Nin Efi, gusto pa rin niyang mapalapit sa mga bagay na gusto ni Nin Efi. Kaya't naisipan niyang magbukas ng bar. Nang makita na sina Nin Efi at May ang kanyang kalaban, iminungkahi niyang magtulungan silang tatlo para magsimula ng negosyo. Pinahahalagahan ni Nin Efi ang galing sa negosyo ni Trong kaya masaya siyang pumayag. Mabilis na isinagawa ang pagsasaayos ng bar. Nakapasok din sina Nin Efi at Kao sa semifinals. Magkalaban sina Kao at Nin Efi sa iisang grupo. Kalahati pa lang ang nasasabi ni Kao, bigla niyang napagtanto na ang lahat ng kanyang inihanda ay tungkol sa kanyang pagmamahalan kay Nin Efi. Ngunit ngayon, wala na siyang karapatang biruin si Nin Efi. Sa huli, isinuko niya ang pagtatanghal at sinabi ang kanyang nararamdaman. Ang kalayaan at kasaganaan na kanyang hinabol, pagkatapos makawala sa mga makamundong pamiit, ay nakulong naman sa sarili niyang puso. Ang tinatawag na pagiging single ay dahilan lang sa kahinaan ng sarili. Nawala ang pagiging nakakatawa ng mga pagpapaliwanag ni Kao, kaya nawalan siya ng pagkakataong makapasok sa finals. Samantala, si Nin Efi ay makikipagkumpetensya para sa kampyonato laban sa isa pang kalahok. Pinahahalagahan ni Trong ang talento ni Kao, kaya inanyayahan niya itong sumali sa bar tatlo. Sumang-ayon din si Kao, ngunit formal niyang idineklara na muli niyang susundin si Nin Efi. Ganoon din ang iniisip ni Trong. Nagpasya ang dalawa na magkumpetensya ng patas at opisyal lang binuksan ang bar tatlo. Pinangunahan ni Direktor Nham ang lahat upang suportahan ito at masaya silang nagpakuha ng litrato sa harap ng bar tatlo. Sa araw ng finals, pumunta ang lahat sa lugar upang suportahan si Nin Efi. Bago umakyat si Nin Efi sa entablado, nakita niyang nakasuot siya ng pulang damit noong 16 na taong gulang pa siya. Ngayon, nakasuot din siya ng pulang damit habang nakatayo sa entablado. Ipinahayag niya sa lahat na siya si Nin Efi. Ang tunay na Nin Efi. Dito nagtatapos ang pelikula. Kaya hanggang dito na lang tayo ngayon. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming kapanapanabik na video. At ngayon, paalam at hanggang sa muli. Bye-bye.